Nagsimula ang kwento sa palasyo ng kaharian ng Goryeo. Ang bida na si Shim Jung-woo ay napakabata pa nang pumasa sa pagsusulit ng estado na lumikha ng isang hindi pa naganap na himala. Maging ang hari ay personal siyang tinanggap at lumabag pa sa patakaran, binigyan siya ng posisyon ng isang opisyal ng tao. Hindi makapaniwala ang lahat ng opisyal, hindi maunawaan kung bakit lubos na pinahahalagahan ng hari ang isang binata. Isang opisyal pa ang nagparinig kay Shim Jung-woo na maging mahinahon ng kaunti. Ngunit si Shim Jung-woo ay lantaran siyang tinudyo na ikinumpara ang kanyang sitwasyon na hindi naman ganoon kasama. Kumpara sa mga opisyal na kailangang maghintay hanggang sa edad na 40 upang makapasa lamang sa mababang antas ng pagsusulit at mamuhay ng malungkot. Ang prinsesa na nasa malayo ay nagkataong nakita ang eksenang ito. At iyon na, ang puso ng dalaga ay kinilig sa anyo ni Shim Jung-woo kaya hindi niya narinig ang tawag ng kanyang damas. Kaswal siyang humiling sa kanyang amang hari na ipagkasundo siya sa Jeongwon, unang estado na nagtapos ng pagsusulit na si Shim Jung-woo. Narinig din ni Shim Jung-woo mula sa kanyang ama na ipinangako na siya ng hari sa prinsesa upang maging asawa ng prinsesa. Kasabay nito, ang kanyang posisyon bilang opisyal ay babawiin at sa halip ay bibigyan ng malaking mansyon ang pamilya. Ngunit matigas siyang tumanggi, ang kanyang mukha ay nagpakita ng malinaw na pagkawala ng pag-asa sa buhay. Gayunpaman, ang pagtutol ni Shim Jung-woo ay tila walang epekto. Pagkatapos noon, isinakay siya sa isang palki, 8 taong sedan chair at dinala diretso sa lugar ng kasalan. Ito rin ang unang pagkikita ng dalawa, nakakainis na sa kanilang sariling kasal. Sa ganoong paraan, nagpakasal sila, ang prinsesa ay lumuhod sa lupa at ginawa ang seremonya ng isang asawa. Pagkatapos ay ginawa rin ni Shim Jung-woo ang seremonya ng isang asawang lalaki. Opisyal silang naging mag-asawa, ngunit sa sandaling ito, biglang umatake ang lumang sakit ng prinsesa, dahilan upang siya ay mawalan ng malay. Pagdating ng royal physician, hindi na ito naisalba pa. Sa ganoong paraan, si Shim Jung-woo ay hindi pa man nahahawakan ang kamay ng prinsesa, ay naging isang nabiyudo, at ayon sa mga regulasyon ng korte noong panahong iyon, ang ilihidi asawa ng prinsesa ay hindi pinahihintulutang magpakasal muli at lalong hindi pinahihintulutang magkaroon ng concubine. Sa mga sumunod na araw, si Shim Jung-woo ay tanging nag-iisa lamang na naninirahan sa malaking mansyon. Hindi lamang iyan, ang pagkabalo ni Shim Jung-woo sa mismong araw ng kasal ay naging mainit na paksa para sa mga tao na pag-usapan. Sa ganoong paraan, lumipas ang 8 taon at sa loob ng 8 taon na iyon, siya ay naging pinakatanyag na lalaking nalulumbay sa buong lungsod. Kapag nakita siya ng mga tagalabas, agad silang tumatakbo palayo dahil alam niya ang lahat ng mga tuntunin at seremonya ng korte tulad ng likod ng kanyang palad. Kung galitin nila siya, palalayasin niya sila mula sa palasyo. Sa araw na iyon, nagsumite muli ng petisyon si Shim Jung-woo gaya ng dati. Ang 8 taon ng kalungkutan sa silid ay nagdulot sa kanya ng pagdududa tungkol sa kanyang kasal. Kaya, naghain siya ng petisyon sa hari na nagtataguyod na walang bisa ang kanyang kasal sa prinsesa. Gayunpaman, ang taong responsable sa paghahatid ng petisyon ay nanuya sa kanya. Ito ay nagpagalit kay Shim Jung-woo at inakusahan niya ang taong iyon ng pagpapabaya sa tungkulin habang itinuturo ang isang serye ng kanyang mga pagkakamali. Sa ganoong paraan, pinalayas ni Shim Jung-woo ang taong iyon palabas ng palasyo. Sa kabilang banda, ang kwento tungkol sa nalulumbay na binata na si Shim Jung-woo ay nakarating din sa hari, ngunit nakita lamang ito ng hari na nakakatawa. Sa sandaling ito, ang reyna ay may ideya na nagmumungkahi na dahil si Shim Jung-woo ay napakatalino, marahil ay makakahanap siya ng dahilan upang makapagpakasal ang crown prince. Ito ay lumalabas na sa loob ng ilang taon na. Patuloy na naglabas ang pamilya ng hari ng utos na nagbabawal ng kasal, na nagpapataas sa bilang ng mga lalaking nagrereklamo at mga babaeng nagrereklamo. Mga binata at dalaga na nasa tamang edad na ngunit hindi pa rin makapagpakasal sa kanya. Sinisipa ng mga opisyal ang sama ng loob on EA ng mga nagrereklamong babae bilang sanhi ng tagtuyot. Ang left state councilor ay nagsumite pagkatapos ng petisyon sa hari na nagtataguyod na bawiin ang utos na nagbabawal ng kasal. Iginiit niya na kung patuloy na ipapatupad ang utos na nagbabawal ng kasal upang pumili ng reyna para sa bata pang crown prince, ang mga dalaga sa lungsod ay hindi makapagpakasal na magreresulta sa kawalan ng balance ng yin at yang at magdudulot ng mga sakuna. Alam ng hari na ginawa ito ng left state councilor upang ipagpaliban ang kasal ng crown prince dahil sinusuportahan ng kanyang paksyon ang dinsong pagpapakasal ng magkapatid. Kaya, kailangang makahanap ang hari ng dahilan upang makapagpakasal ang crown prince bago sumapit ang Hunyo. Ngunit nang isipin niya na sina Shim Jung-woo at ang left state councilor ay parehong pangunahing miyembro ng paksyon ng Noron at maging ang paraan na ginamit ng left state councilor upang pigilan ang kasal ng crown prince ay ideya ni Shim Jung-woo. Nag-atubili ang hari, ngunit iginiit ng isang opisyal sa tabi niya na si Shim Jung-woo ang pinakamahusay na kandidato dahil sa sandaling makaisip siya ng paraan upang makapagpakasal ang crown prince, magiging dahilan ito upang manghina ang posisyon ng paksyon ng Noron. Ang totoo, sinimulan na ng paksyon ng left state councilor ang kanilang plano laban sa crown prince. Sa pinangyarihan, isang babae ang naglalaro ng isang laruan sa kanyang kamay, makikita na palihim niyang inilabas ang kanyang paa at ang isang babae sa tabi niya ay agad na nahulog sa bisig ng isang binata. Nagkatitigan ang dalawa at lihim na umusbong ang pag-ibigan. Ang babaeng ito ay si Jung Seon-deok, isang matchmaker tagapamagitan ng Joseon na minsan lang mangyari sa loob ng isang siglo. Ang mga matchmaker ay mayroong likas na dakilang kapangyarihan na maaaring hindi sinasadyang magdulot ng pag-ibig sa iba. Ngunit madalas silang tinatawag ng mga tao na mga lone sorcerer, nag-iisang manggagaway dahil ang mga taong nagpakasal sa kanila ay laging may maikling kapalaran. Sa makatuwid, maraming matchmaker ang naging mga biyuda sa murang edad.
Nang araw na iyon, pumunta si Jung Seon-deok upang tingnan ang kapalaran ng isang mayamang pamilya gaya ng dati. Plano ng ginang na gamitin ang pera upang ipakasal ang kanyang anak na babae sa isang marangal na pamilya upang matulungan ang kanyang anak na lalaki na umangat sa ranggo sa pamamagitan ng koneksyong iyon. Ngunit ang dayami sa damit ng dalaga ang nagbunyag sa kanya. Agad na napansin ni Jung Seon-deok na palihim siyang nakikipag-date sa likuran ng kanyang ina. Ngunit bilang isang matchmaker, paano basta na lang mag-ugnay ng kasal si Jung Seon-deok? Pagkatapos, pumunta si Jung Seon-deok sa pamilya ng lalaki at humiling na makita ang binata. Pagkakita pa lang, napansin niya agad na ito ay isang tunay na mama ni boy. Kaya sinabi niya na dapat kanselahin ang kasal. Dahil dito, labis na nagalit ang ginang mula sa pamilya ng babae. Ipinaliwanag ni Jung Seon-deok na ang kanilang kasal ay hindi magkakaroon ng tagapagmana. Sa walang kapantay na husay ni Jung Seon-deok sa pagsasalita, sumuko na rin ang ginang. Ang totoo, nagsinungaling si Jung Seon-deok dahil alam niya na ang isang kasal na inayos ng mga magulang ay magiging lubhang malungkot. Pagkatapos ni Jung Seon-deok at pauwi na, nakita niya ang isang kakaibang lalaki sa daan. Habang nagtataltalan ang dalawa, may nagdadala ng kalakal na lumitaw sa likod ng lalaki. Upang maiwasan na mabangga siya, hinila ng malakas ni Jung Seon-deok ang lalaki. Si Shim Jung-ho ay natigilan sa pagtataka. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 8 taon na siya ay pinoprotektahan ng iba. Nahiyang umalis si Jung Seon-deok at nang inakala ni Shim Jung-ho na tapos na ang kanilang tadhana, nakita niyang muli si Jung Seon-deok sa isang bookstore. Ngunit nakakainis, si Shim Jung-ho ay nagbabasa ng isang adult book matandang aklat. Ipinaliwanag niya na ang morning glory sa aklat ay napakaganda ng pagkakaguhit. Si Jung Seon-deok naman ay naniniwala na normal para sa isang tao na unang beses pa lang nakakita ng ganitong uri ng aklat ang maakit sa mga labis na imahe at walang dapat ikahiya. Nang aalis na sana si Jung Seon-deok, hinarangan siya ni Shim Jung-ho. Bumulong si Jung Seon-deok na nakakainis ang lalaki. Ang mga salitang ito ay narinig ni Shim Jung-ho at hiniling niya kay Jung Seon-deok na sabihin ang kanyang pangalan at edad. Nang makita na patuloy siyang kinukulit ni Shim Jung-ho, sumagot si Jung Seon-deok. Tinanong niya kung siya ba ay umibig na sa kanya, kaya siya gumagawa ng ganoon. Sinubukan ni Shim Jung-ho na sumagot ngunit inatake ng sino. Nang makita na siya ang nanalo sa pagtatalo, hindi na siya pinansin ni Jung Seon-deok. Pagkatapos, ibinigay niya ang aklat na ito sa isang ginang. Ang ginang na ito ay madalas na walang gana kumain at hindi makatulog. Ngunit simula nang basahin niya ang aklat na dinala ni Jung Seon-deok, naging mas masigla ang pakiramdam niya. Nang paalis na, nakita ni Jung Seon-deok ang isang katulong na palihim na nagpapakita ng pagmamalasakit sa ginang. Inisip ni Jung Seon-deok na kumpara sa daigam opisyal na laging nasa labas, marahil ay mas nababagay sa ginang ang taong ito. Kung may susunod na buhay, umaasa siyang magkikita muli ang dalawang ito na may parehong katayuan at posisyon upang ituloy ang kanilang nakaraang kapalaran. Ang totoo, sa ibang lugar, si Shim Jung-ho, dahil sa pagkabigla noong araw na iyon, ay nagpa siya na maghain ng petisyon na nagdedemanda sa uri ng nobelang ito na nagdudungi sa moralidad ng mga opisyal. Ngunit sa tuwing makakasulat siya ng ilang salita, lumilitaw ang imahe ni Jung Seon-deok sa kanyang isipan. Inisip niya na isa lamang itong simpleng pananakit ng dibdib, kaya sumulat siya ng isa pang papel. Ngunit gaano man karaming beses siyang sumulat, nabigo pa rin siya. Kinabukasan, agad siyang pumunta upang magpatingin sa royal physician. Sinabi sa kanya ng royal physician na hindi ito pananakit ng dibdib, kundi isang sakit sa puso. Pagkatapos noon, pumunta siyang muli sa bookstore, at pagkakita pa lang kay Jung Seon-deok, nagtapat agad siya ng pag-ibig sa kanya. Natigilan si Jung Seon-deok at maging ang mga nakikinig na tao sa paligid. Biglang napagtanto na mali ang nasabi niya. Nagmadaling itinama ni Shim Jung-ho at sinabing hindi niya gusto si Jung Seon-deok. Pagkatapos ay sinabi niya na dahil kahapon ay ipinapalagay ni Jung Seon-deok na gusto niya ito. Kaya lalo siyang pumunta roon ngayon upang sabihin sa kanya na hindi niya ito gusto. Nang marinig ito, inisip ni Jung Seon-deok na si Shim Jung-ho ay hindi lamang nakakainis, kundi isa talagang baliw. Kaya agad siyang nagpakumbaba, mabilis na humingi ng tawad sa lalaki at nangakong hindi na magpapakita sa harap niya. Sa sandaling inakala ni Shim Jung-ho na tapos na ang lahat, dinakip siya ng gwando sa opisyal ng Igyumbu ang kalahatang tanggapan sa kasong matinding pagtataksil. Lumalabas na inakala ng hari na hinamak niya ang pamilya ng hari at niloko ang hari, kaya inutusan siyang dakpin. Pagkatapos, lahat ng mga petisyon na inihain niya sa loob ng ilang taon ay inilabas. Sinabi ng hari na bilang asawa ng prinsesa ay nag-iisip pa rin siya tungkol sa muling pagpapakasal. Ngunit ipinaliwanag ni Shim Jung-ho na ang kanyang petisyon ay inihain upang patunayan na walang bisa ang naunang kasal sa prinsesa at hindi siya nagtatangkang magpakasal muli. Ito ay nagdulot ng labis na kahihiyan sa hari na hindi kailanman nagbasa ng kanyang petisyon. Pagkatapos, nag-utos ang hari na bigyan siya ng isang mangkok ng lason. Sa sandaling malapit na itong ibuhos sa kanyang bibig, ang hari, na walang intensyong ipapatay siya, ay nagpa siya na bigyan siya ng pagkakataon na magbayad para sa kanyang kasalanan. Lumalabas na gusto lamang ng hari na makaisip si Shim Jung-ho ng paraan upang makapagpakasal ang Crown Prince, kaya ginawa niya ang palabas na ito. Sinabi ni Shim Jung-ho na hanggang na wala ang mga on-earth nagrereklamong babae, maaaring magpakasal ang Crown Prince. Ngunit napakarami ng on-earth nagrereklamong babae sa lungsod, hindi maaari
maaaring isa-isahin, kaya hahanapin nila at aayusin ang mga ilang halimbawang on-if na lang. Pagkatapos, ang gwando sa opisyal na nakatayo sa tabi ay nagrekomenda kay Maeng Sangchuen na nakatira sa Namsan. Ang tatlong anak na babae niya ay pawang mga tipikal na on. Bukod pa rito, siya ang seodong tagabasa ng hari noong bata pa ito at maaaring gumanap bilang isang kaibigan na mapagkakatiwalaan. Pagkatapos ng gawain na ito para kay Shim Jung-woo, kung magtagumpay siya, seryosong isa sa alang-alang ng hari ang nilalaman ng kanyang petisyon. Ngunit kung mabigo siya, bibigyan siya agad ng lason at papauwiin. Gayunpaman, hindi kikilalanin ng hari na walang bisa ang kasal ng dalawa dahil ayaw niyang maging birheng multo ang batang prinsesa sa bibig ng mga tao. Pagkatapos palayain, dinala ni Shim Jung-woo ang kanyang aide utusan sa lugar ng pulong ng mga matchmaker na nais humingi ng tulong sa kanila upang ipagkasundo ang tatlong dalaga. Ngunit nang malaman nilang kailangan nilang mag-matchmake para sa mga anak na babae ni Maeng Sangchuen, magalang na tumanggi ang lahat ng mga matchmaker. Bukod pa rito, may balibalita na kamakailan ay sinasaniban siya ng multo. Ang pangalawang anak na babae ay may matalas at nakalalasong dila at napakamagaspang. Panghuli, ang pangatlong anak na babae, mahilig siyang magpanggap na lalaki. Kaya binuod ni Shim Jung-woo na ang panganay ay maganda, ngunit may mahigpit na kondisyon at sinasaniban ng birheng multo. Ang pangalawa ay mahusay manahi, ngunit may matalas na dila at mabagsik, at ang kasarian ng bunso ay kaduda-duda. Sa huli, lubos na inirekomenda ng lahat ng matchmaker ang taong tinatawag na Yeoju Daik, dahil gagamitin niya ang lahat ng paraan upang tulungan ang iba na mag-matchmake. Ang totoo, ang Yeoju Daik na ito ay walang iba kundi si Jung Seon-deok, ang babaeng ipinagtapatan ni Shim Jung-woo ng pag-ibig kahapon. Sa oras na ito, si Jung Seon-deok ay natutulog at palihim na lumapit sa kanya si Shim Jung-woo. Nagising si Jung Seon-deok at inakala niyang ang lalaki ay ang kanyang yumaong asawa. Paanong lalabanan ni Shim Jung-woo ang pang-akit na ito, kaya iniunat niya ang kanyang mga binti at humiga sa bisig ni Jung Seon-deok. Nagulat at natakot si Jung Seon-deok pagkagising niya at sinipa si Shim Jung-woo. Nang makatayo, sinabi ni Shim Jung-woo na pumunta siya roon upang humingi ng tulong sa kanya sa matchmaking. Tinanong ni Jung Seon-deok kung siya ba mismo ang gustong magpakasal o ang kanyang mga anak. Sinabi ni Shim Jung-woo na tulungan siyang ipagkasundo ang tatlong anak na babae ni Dr. Maeng sa Namsan. Kahit na gusto ni Jung Seon-deok na tanggapin ang negosyo, pag-iisip pa lang na makikisali siya kay Shim Jung-woo, tumanggi siya agad. Nang makitang malapit ng lumubog ang araw, naghanap si Jung Seon-deok ng dahilan para umalis, ngunit nagtataka pa rin siya kung bakit gustong tumulong ni Shim Jung-woo sa matchmaking nila. Ibinigay ni Shim Jung-woo ang royal decree atas ng hari at sinabing inutusan siyang pumunta roon upang ayusin ang kaguluhan ng mga on-es nagrereklamong babae. Hindi natuwa si Jung Seon-deok nang marinig ito at muli siyang tumangging tulungan siya. Hindi sumuko, hinabol siya ni Shim Jung-woo, ngunit ang sagot na natanggap niya ay pagtanggi pa rin na tumulong. Kaya binat pa siya si Shim Jung-woo na siya na lang ang mag-matchmake para sa kanila. Pumunta siya sa Hanyang Bupa Mahalaang Hanyang at hiniling sa SFD Don Hukom na makipagtulungan sa kanya upang lutasin ang problema ng on-nam at on-es nagrereklamong lalaki at babae. Ngunit ang matanda ay mas matalino at sinabi ng hukom na ang mga babae ngayon ay kailangan lang marunong manahi ng kaunti upang kumita ng ikabubuhay. Na hindi na kailangan pang mag-alala ng iba tungkol sa kanilang kasal. Kung labis na nag-aalala si Shim Jung-woo para sa tatlong dalagang iyon, siya na mismo ang pumunta at alamin ang sitwasyon ng pamilya nila. Pagkatapos magsalita, ibinigay niya kay Shim Jung-woo ang isang listahan ng mga binata. Habang galit na umaalis si Shim Jung-woo, hindi inaasahang nakita niya ang adult book matandang aklat kanina sa isang silid. Dahil sa pagkausyoso at nakitang walang tao sa paligid, palihim niyang binuksan ang isa. Walang duda, ang nilalaman ng aklat ay nagpalunok sa kanya ng laway at nagsimula pa siyang mag-imagine. Ang babae sa harap niya ay naghubad ng kanyang jeogori tradisyonal na kasuotan at nag-cross-leg. Ngunit nagtapos din doon ang kwento na nagpainis kay Shim Jung-woo at nagpatadyak sa kanya. Di nagtagal, nakita siya ng isang opisyal ng Hanyang Bupa Mahalaang Hanyang. Agad na sinabi ni Shim Jung-woo ang kanyang pagkatao at tinanong kung bakit mayroong ganitong uri ng aklat na may mababang kalidad. Nagpakilala ang lalaki bilang isang Guangguan opisyal. Ang pangalan ay Jung Seon-gu, ang panganay na anak ni Dong Dong-mu. At ang mga aklat na ito ay ebidensya sa kaso ni Lee Cho-ok na nadulas at nahulog sa tubig at namatay 6 na buwan na ang nakalipas. Lubos na nagtaka si Shim Jung-woo nang marinig ito dahil kung ang babae ay namatay dahil sa pagkadulas at pagkahulog sa tubig, bakit mayroon siyang salarin? Kaya tiningnan agad ni Shim Jung-woo ang investigation file ni Lee Cho-ok. Nakita niya sa ulat na nakasulat na mayroon siyang maraming sugat sa saksak sa kanyang katawan at ang pinakamalalim na sugat ay 1 pulgada at 8 bahagi ng pulgada. Walang duda, hindi niya sinadya kundi sinaksak siya ng iba at itinapon sa ilog. Bukod pa rito, naitala ni Jung Seon-gu ang lahat ng mga hinalang ito na nagpapatunay na si Jung Seon-gu ay hindi isang walang kakayahan na tao. Pagkaalis sa Hanyang Bupa Mahalaang Hanyang, pumunta si Shim Jung-woo sa isang tindahan ng herbal medicine upang hanapin ang ginang na si Maeng. Ngunit ang tumanggap sa kanya ay ang panganay na anak na babae, si Maeng Hana. Nang malaman na dumating si Shim Jung-woo upang tulungan silang makahanap ng mga partner-asawa, sinabi ni Maeng Hana na hindi makapagpakasal, kundi ayaw magpakasal, kaya hindi nila kailangan ang tulong niya. Nang marinig ito, inisip ni Shim Jung-woo na sila ay walang galang dahil nasa tamang edad na sila, ngunit ayaw pa ring magpakasal. Ngunit ang kanilang ina ay hindi rin sumasang-ayon na magpakasal sila dahil sa ideolohiya ng Confucianism, ang tanging bagay na mas mataas kaysa sa katapatan
karapatan ay ang filial piety, paggalang sa magulang. Kaya hindi nila maaaring baliwalain ang kagustuhan ng kanilang ina para sa isang hindi kilalang lalaki. Nang makita ang matibay na determinasyon ng panganay na kapatid na babae, kinailangan ni Shim Jung-woo na mag-isip ng ibang paraan. Ngunit ang bunso na nakatayo sa tabi ay nagpakita ng pag-aatubili. Kinabukasan, pumunta ang bunso kay Jung Seon-deok at humingi ng tulong sa kanya upang ipagkasundo ang kanyang mga ate. Lumalabas na gustong-gusto ng bunso na magpakasal. Ngunit dahil hindi pa kasal ang kanyang mga ate, hindi rin siya maaaring magpakasal. Bilang isang kaibigan, umayag si Jung Seon-deok na tutulungan niya sila at ang kanyang mga ate na makahanap ng magandang kapalaran. Kaya pinuntahan ni Jung Seon-deok si Shim Jung-woo at pumayag sa naunang hiling niya. Sinabi ni Shim Jung-woo kay Jung Seon-deok na ang kasal na ito ay dapat matapos bago sumapit ang Hunyo. Bilang kanyang kasosyo, kailangan niyang iulat sa kanya ang lahat ng proseso ng matchmaking. Pagkatapos, binigyan niya si Jung Seon-deok ng isang kumpletong listahan ng mga bachelor binata na hindi pa kasal at sinabihan siyang pumili ng mga angkop mula doon. Tiningnan ni Jung Seon-deok ang pabalat ng aklat at natuklasan na ang aklat na ito ay mula pa sa 2 taon na ang nakakaraan at ang nilalaman sa loob ay hindi pa na-update. Itinuro lang ni Jung Seon-deok ang isang tao at sinabing noong nakaraang buwan lang ay tinulungan niyang mag-organisa ng doljanchi, unang kaarawan para sa anak na lalaki ng lalaking ito. Nahiyang binawi ni Shim Jung-woo ang aklat at sinabing piliin na lang niya ang sinumang binata na gusto niya. Gayunpaman, nagbigay din si Jung Seon-deok ng sarili niyang kondisyon na ang lahat ng matchmaking ay dapat isagawa sa sarili niyang paraan. Pagkatapos, pumirma silang dalawa sa kontrata at nakatanggap din si Jung Seon-deok ng down payment pa unang bayad. Ang natitirang halaga ay babayaran pagkatapos ng kasal. Kung hindi matulungan ni Jung Seon-deok ang 3 dalaga na matagumpay na makapagpakasal bago sumapit ang Hunyo, kailangan niyang ibalik ang doble ng down payment. Gayunpaman, si Jung Seon-deok ay lubos na tiwala sa sarili. Nag-schedule siya ng pulong sa lalaki 3 araw pagkatapos sa isang tindahan upang pag-usapan ang plano at ngayon ay kailangan niyang gawin ang isang mas mahalagang bagay. At ang mas mahalagang bagay na iyon ay ang matchmaking para sa kanyang hipag. Ang yumaong asawa ni Jung Seon-deok ay humiling sa kanya na alagaan ang kanyang nakababatang kapatid na babae na si Ejin hanggang sa makapagpakasal ito. At ang mas mahalaga ay kailangan niyang humanap ng isang mabuting pamilya para sa kanya. Kaya, hiniling ni Jung Seon-deok sa tunay na Yeoju Daek na pumunta sa kanyang bahay upang tumulong sa matchmaking. Ngunit hindi masyadong handa si Yeoju Daek. Akala ni Jung Seon-deok na tumanggi siya dahil natatakot siya sa mga alinggaw-ngao tungkol sa pamilya. Lumabas na ipinakalat ng lahat ang alinggaw-ngao na sinasaniban siya ng kaluluwa ng kanyang namatay na bayaw na laging binabangga ang kanyang ulo sa dingding. Kaya, tinapik ni Jung Seon-deok ang kanyang noo at sinabing ang kanyang noo ay buo pa rin. 10 sa 10 alinggaw-ngao ay 9 na ang hindi totoo at pinayuhan si Yeoju Daek na huwag nang mag-isip pa. Ang totoo, si Yeoju Daek at ang pamilya ng left state councilor ay mayroong isang hindi pangkaraniwang relasyon. Ngunit dahil ito ay hiling ng isang mabuting kaibigan, naglakas loob si Yeoju Daek na pumunta sa bahay ng left state councilor. Sa kabutihang palad, wala ang left state councilor sa bahay at kalmado namang natapos ni Yeoju Daek ang kanyang misyon. Matagumpay niyang ipinapalit ang sasadyo mga palatandaan ng kapanganakan kay Lady Yu at agad na itinakda ang kasal pagkatapos ng kaarawan ni Buddha. Ngunit hindi alam ni Jung Seon-deok na, sa katunayan, may gusto na si Yejin ngunit siya ay isang magsasaka. Dahil sa malaking agwat sa kanilang katayuan at posisyon, itinago ni Yejin ang bagay na ito. Sa kabilang banda, matapos ayusin ang problema ng kanyang hipag, nagsimula na ring tumuon si Jung Seon-deok sa pag-aasikaso sa kasal ng 3 dalaga ng pamilya Mae. Kinabukasan, magkasamang pumunta sina Jung Seon-deok at Shim Jung-woo sa bahay ng 3 dalaga. Sa daan, si Shim Jung-woo, na mahina ang katawan, ay hindi sinasadyang napilayan ang paa. Tinulungan siya ni Jung Seon-deok na pansamantalang lapatan ng paunang lunas. Pagkatapos ng ilang manipulasyon ni Jung Seon-deok, nakalakad na muli si Shim Jung-woo ng normal. Dahil sa kahihiyan, sinabi ni Shim Jung-woo na alam din niya kung paano maglapat ng paunang lunas. Nagkataon lang na na-stress siya, kaya nakalimutan niya. Pagkatapos ay sinabi niya na paanong ang isang maliit na negosyante, tulad ni Jung Seon-deok, ay makakakilos ng ganoon kawalang ingat, at sinabihan niya itong lumayo sa kanya. Nang makita ang walang dahilan na galit ni Shim Jung-woo, naramdaman ni Jung Seon-deok na siya ay katulad ng nalulumbay na binata. Kahit na nakakainis ang nalulumbay na binata, dahil magkaiba ang kanilang katayuan, kailangan pa rin niyang tawagin itong daigam opisyal. Sa ganoong paraan, naglakbay ang dalawa sa mga bundok at sapa, at sa wakas ay nakarating sa bahay ng 3 dalaga. Pagkatapos, nagbigay pugay ang dalawa sa ina ng 3 babae. Diretsahang tumanggi si Lady Maeng na ipakasal ang kanyang mga anak na babae at sinabing ang pag-aalaga sa kanilang bulag na ina ang tama at nararapat nilang gawin. Pagkatapos magsalita, sinabihan niya ang panganay na anak na babae na ihatid ang dalawa pa uwi. Pagkalabas, nakilala rin nila ang pangalawang anak na babae at ang pangalawang anak na babae na ito ay nakita na si Shim Jung-woo minsan. Di nagtagal pagkatapos, ang bunso na nakasuot ng panalaking damit ay nagmamadaling tumakbo papasok. Lumabas na ang bunso, si Maeng Samsoon ay ang may akda ng mga adult book. Sa isa pang eksena, 1 oras lang ang nakalipas, may isang lalaki na araw-araw pumupunta para bumili ng adult book para lang makita ang may akda.
Si Maeng Samsoon ay nagtago sa isang gilid at narinig ang lalaki na labis na pumupuri sa kanyang nobela, kaya nagbigay siya ng senyas sa may-ari ng tindahan. Agad na naintindihan ng may-ari ng tindahan ang ibig sabihin niya at sinabihan ang lalaki na tumingin ng mabuti sa harap. Habang nalilito pa ang lalaki, biglang lumabas si Maeng Samsoon sa likuran niya. Gusto ring makita ni Maeng Samsoon ang lalaking ito dahil palagi nitong binibili ang kanyang mga manuscript sulat kamay ng nobela sa mataas na presyo. Pagkatapos, hiniling ng lalaki kay Maeng Samsoon na pirmahan niya ang kanyang copy. Nang makumpirma niya na ang taong nasa harap niya ay si Maeng Samsoon, agad na kinuha ng lalaki ang isang pulang tali at iginapos siya dahil sa paniniwala niya na may kinalaman si Maeng Samsoon sa isang kaso ng pagpatay. Habang pilit na kumakawala si Maeng Samsoon, bigla silang parehong natumba at nagdikit ang kanilang mga labi. Sa ganoong paraan, nagsimula ang paghabulan ng dalawa sa kalye. Dahil wala nang matatakbuhan, napilitan si Maeng Samsoon na tumakbo pa uwi. Sa sandaling ito, sina Jung Soon-deok at Shim Jung-woo ay nasa bahay niya upang mag-matchmake. Nang lumitaw si Maeng Samsoon, akmang sasabihin na nila ang kanilang mga linya para sa dula-dulaan. Direktang sumugod si Maeng Samsoon sa silid. Lumabas na, bago pa man, upang kumbinsihin ang dalawang nakatatandang kapatid na babae na magpakasal. Inihanda na ng grupo ang mga linya at nagplano silang magtanghal ng isang eksena ng dakilang katarungan laban sa pamilya sa harap nila upang sila ay maging masunurin at tanggapin ang matchmaking. Ngunit ang ginawa ni Maeng Samsoon ay nagpalito sa dalawa. Nang makita nila si Jung Soon-gu na humahabol, doon lang nila naintindihan. Agad ding nagtago si Jung Soon-deok dahil si Jung Soon-gu ay ang kuya niya at hindi nito alam na siya ay nagmatchmake para sa iba. Pagpasok ni Jung Soon-gu, agad siyang nagtanong kung may nakita silang scholar na tumakbo papasok at nagsimula siyang maghalughog. Nang akala niyang hahalughugin niya ang silid kung saan nagtatago si Maeng Samsoon, hinarangan siya ng pangalawang ate. Ito ay lalo pang nagpaduda kay Jung Soon-gu na mayroong tao sa loob. Di nagtagal pagkatapos, si Maeng Samsoon na nakasuot ng pambabaeng kasuotan ay pumasok sa malaking pinto. Tiningnan ni Jung Soon-gu si Maeng Samsoon at umalis. Pagkakita na naayos na ang lahat, sinimulan din ni na Maeng Samsoon at Shim Jung-woo ang kanilang palabas. Sinabi nila na kung hindi makikipagtulungan ang tatlong dalaga, isusumbong ni Shim Jung-woo sa hanyang prefecture na si Maeng Samsoon ay nagsusulat ng mga adult book. Ngunit ang panganay at pangalawang kapatid na babae ay hindi pa rin kumbinsido. Sa pagkakataong ito, si Jung Soon-deok na matagal nang nagtatago ay dahan-dahang lumabas. Sinabi niya sa tatlong dalaga na sumang-ayon ang kanilang ina sa kanilang pagpapakasal. Lumabas na, habang nagtatago mula sa kanyang kapatid, muling kinausap ni Jung Soon-deok si Madam Maeng tungkol sa kasal. Alam niyang gusto talaga ni Madam Maeng na mapakasal ang kanyang mga anak na babae. Ang larawan ng Mandarin Duck sa dingding ang nagbunyag ng kanyang iniisip. Ang pinturang ito ay bahagi ng dote na inihanda niya para sa kasal ng kanyang panganay na anak na babae 5 taon na ang nakalipas. Ngunit hindi alam ni Jung Soon-deok kung ano ang nangyari 5 taon na ang nakalipas. Alam lang niya na tutulungan niya ang tatlong dalaga na makahanap ng kanilang nakatakdang kapalaran. Sa kabilang banda, narinig na rin pala ni Madam Maeng ang reputasyon ni Jung Soon-deok. Walang duda na walang magiging problema sa pagtitiwala sa kanya ng kasal ng kanyang mga anak na babae. Kaya, pumayag siya kaagad na tulungan ni Jung Soon-deok ang kanyang mga anak na babae sa pagpapakasal. Ngunit kinabukasan, isang tagapamagitan ang dumating kasama ang isang grupo ng mga tao na nagsasabing gusto ng ministro ng digmaan na kunin ang panganay na anak na babae bilang kanyang concubine. Ngunit paano papayag si Madam Maeng na maging concubine ang kanyang anak na babae? Diretso niyang tinanggihan ang panukala ng kasal na ito. Nang makita ito, agad na inaresto ng opisyal ng militar si Madam Maeng tulad ng isang kriminal. Nang malaman ito, naisip ni Jung Soon-deok na tiyak na may kinalaman ito kay Shim Jung-woo. Siguro ginamit niya ang batas na nagsasaad na kung ang isang anak na babae ay mahigit 24 taong gulang at hindi pa kasal, ang mga magulang ang may pananagutan upang gawing concubine ang panganay na anak na babae ng ministro ng digmaan. Samantala, inisip ni Shim Jung-woo na sa ganitong paraan, direktang malulutas ang kasal ng panganay na anak na babae. Hindi ba ito napakaganda? Ito ay lubos na nagpagalit kay Jung Soon-deok na nakatayo sa tabi. Sa panig na ito, ayon sa batas, kung ang isang dalaga ay mahigit 24 taong gulang at hindi pa nag-aasawa ng hindi dahil sa kahirapan, ang mga magulang ang may pananagutan. Pagkatapos magsalita, agad na iniutos ng hukom na parusahan si Madam Maeng ng 30 palo. Paano makakayanan ng isang ina na may malubhang karamdaman ang 30 palo na ito? Agad na lumuhod ang panganay na anak na babae upang magmakaawa sa hukom na nagsasabing naghahanap na siya ng mapapangasawa at humihiling na patawarin ang kanyang ina. Ngunit kinuha ng hukom ang nangyari 3 taon na ang nakalipas. Dahil 3 taon na ang nakalipas, nang may malakihang pagpapakilala para sa mga hindi kasal na lalaki at babae. Ganito rin ang sinabi ni Maeng Hana, kaya sa pagkakataong ito, hindi niya basta-basta papatawarin ang kanyang ina. Maliban na lang kung pumayag si Madam Maeng na maging concubine kung gayon, ang bagay na ito ay ituturing na hindi nangyari. Ngunit nanatiling matigas ang pagtanggi ni Madam Maeng, lumabas na, ang lahat ng ito ay isang balak ni Ministro ng Digmaan. Dahil napakamapagbigay ng panganay na anak na babae, hindi niya kayang makita ang kanyang ina na nagdurusa. Sa gayon, madali niya itong mapapangasawa bilang isang concubine. Hindi lang iyon, ang chismis na sinasapian ang panganay na anak na babae ng isang birhen na multo ay ipinakalat din ng Ministro ng Digmaan. Kinabukasan ng umaga, gumasto si Jung Soon-deok ng pera para pumunta sa hanyang prefecture at pinayuhan si Madam Maeng na subukang magpalipas ng oras bago ang oras ng pagpapatupad at ayusin niya at ng panganay na anak na babae ang bagay na ito bago magtanghali. Pagkatapos, humingi siya ng tulong sa kanyang kuya upang buksan ang drum ng apela ng mamamayan
naman dahil may isang dalaga na may malaking kawalang katarungan na kailangang ipahayag. Pagdating ng oras ng pagpapatupad, kahit na sinubukan ni Madam Maeng na magpalipas ng oras, darating pa rin ang dapat mangyari. Kasabay nito, ang pagpapatunog ng panganay na anak na babae sa drum ng apela ng mamamayan. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga tao ng Igyumbu upang pigilan ito. Bago matapos ang investigasyon, ang pagpapatupad ay pansamantalang ipagpapaliban. Sa ganitong paraan, pansamantalang nakaligtas si Madam Maeng. Sa kabilang banda, dahil sa pagkabigo ng plano, galit na galit ang ministro ng digmaan. Dali-dali siyang pumunta sa bahay ni Shim Jung-gu sa gabi, umaasang matutulungan siya ni Shim Jung-gu na makatakas sa parusa. Agad namang pumayag si Shim Jung-gu, ngunit paano makakabisado ng isang opisyal ng militar tulad ng ministro ng digmaan ang isang mahabang petisyon sa isang gabi lang. Kaya, nakaisip si Shim Jung-gu ng isang paraan. Kinabukasan sa korte, nagkunwari ang ministro ng digmaan na sinisipon at hindi makapagsalita. Tinulungan siyang basahin ng Duo-pung-ji ang petisyon na isinulat ni Shim Jung-gu para sa kanya. Binago ng petisyon ang lahat ng masasamang bagay na ginawa niya sa nakalipas na mga taon na nagdulot ng awa sa hari at binigyan pa siya ng 0 piraso ng cotton cloth. Nang si ministro ng digmaan ay nagagalak, sinabi ni Duo-pung-ji na hindi pa tapos ang petisyon, kaya nagulat si ministro ng digmaan. Lumabas na, nang isinulat ni Shim Jung-gu ang petisyon, nakatulog si ministro ng digmaan at dahil hindi siya mahilig magbasa, hindi rin niya ito sinuring mabuti. Kaya, si ministro ng digmaan ay hindi lamang kailangang kanselahin ang kanyang plano na kumuha ng concubine, kundi kailangan din niyang ibigay ang lahat ng kanyang personal na ari-arian upang bayaran ang mga interes ng utang sa pampublikong pondo. Ito ay labis na ikinatuwa ng hari at pagkatapos ay ipinadala niya ang kanyang mga tauhan upang kumpiskahin ang lahat ng kanyang mga pribadong tinago. Pagkatapos ng insidente, ang Left State Councilor at ang ministro ng digmaan ay pumunta kay Shim Jung-gu upang makipagtalo. Tumugon si Shim Jung-gu na ito ang nilalaman na sinang-ayunan ni ministro ng digmaan noon pa man. Sa sandaling ito, naalaala ni ministro ng digmaan ang mga salita ni Shim Jung-gu kahapon na nagdulot ng labis na pagsisisi sa kanya. Sa katunayan, nang tinunog ng panganay na kapatid na babae ang drum para sa apela, sinabi na ni Shim Jung-gu kay Jung Seon-deok na ang pagtunog lamang ng drum ay hindi makapagpaparusa kay ministro ng digmaan. Si Jung Seon-deok ay walang karanasan sa opisyal na buhay, kaya natural na hindi niya alam na ang pagpapahiram ng pera sa mataas na interes at ang pagkuha ng concubine ay hindi magkaugnay at ang pagiging mahilig sa babae ay hindi rin iligal. Sa kabaligtaran, kung ang panganay na anak na babae na may kasalanan ay magpapatunog ng drum para sa apela, siya ay madaragdagan ng kaso ng paghadlang sa opisyal na tungkulin. Sa makatuwid, nagpasya si Shim Jung-gu na siya na mismo ang haharap sa bagay na ito. Nang malaman ang katotohanan, lubos na nagpasalamat si Madam Maeng at ang tatlong dalaga sa kanilang dalawa. Ngayon, sa wakas ay makakapagtrabaho na si Jung Seon-deok bilang tagapamagitan ng may kapayapaan ng isip. Kinabukasan, sinimulan ni na Jung Seon-deok at Shim Jung-gu ang kanilang malaking kampanya sa paghahanap ng pag-ibig. Sa pagkakataong ito, gagamitin ni Jung Seon-deok ang paraan ng pag-ibig sa unang tingin upang matulungan ang tatlong dalaga na mahanap ang kanilang mga nakatakdang asawa. Ngayon, kailangan na lang tulungan ang tatlong dalaga na sumailalim sa isang espesyal na pagsasanay upang maipakita nila ang kanilang kagandahan ng natural at komportable. Pagkatapos, pumunta silang dalawa sa bahay ng tatlong dalaga. Una, nagpakita si Jung Seon-deok ng isang halimbawa. Ngunit, ang kilos na ito ay muling nagpasimula ng pananakit sa dibdib ni Shim Jung-gu. Sumunod ay ang bunso, ang kanyang ngiti ay medyo labis. Pagkatapos ay ang pangalawang kapatid na babae. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki na parang gusto niyang magpa-log out ng tao. Panghuli ay ang panganay na kapatid na babae, na likas na maganda, kaya isang banayad na kilos lamang ang nagpapakita ng kanyang alindog. Ngayon, kailangan lang magsanay pa ang tatlong magkakapatid at maghintay hanggang sa araw ng kapanganakan ni Buddha. Ngunit hindi nila alam na sa araw ng kapanganakan ni Buddha, isang sabuatan din ang tahimik na nagaganap. Ang nangyari ay natuklasan ni Shim Jung-gu na ang pagkamatay ng prinsesa ay hindi simple. Batay sa kondisyon ng bangkay, natuklasan ni Shim Jung-gu ang isang uri ng lason na tinatawag na golden silkworm toxin. Pagkatapos ay humingi siya ng tulong sa may-ari ng tindahan ng aklat upang hanapin ito. Kahit na ipinangako ng may-ari na kahit anong bagay mula sa dinastyang Ming, anuman ang halaga, ay mahahanap niya, hindi siya nakikisangkot sa lason. Kaya, hiniling lamang ni Shim Jung-gu na makinig siya ng impormasyon at hindi kailangang personal na maghatid ng gamot. Sa ganitong paraan, nakuha ni Shim Jung-gu ang balita tungkol sa lason. Nais tanungin ni Shim Jung-gu ang may-ari kung mayroon nang bumili ng lason na ito noon. Ngunit ang may-ari ng negosyo ay hindi kailanman nagbubunyag ng impormasyon ng customer, kaya bisinenyasan niya ang kanyang mga tauhan na palibutan sila. Upang mailigtas ang kanilang buhay, kinailangan ng katulong ni Shim Jung-gu na maglabas ng pilak upang bilhin ang lason. Sa ganitong paraan, nagtagumpay si Shim Jung-gu na makuha ang lason at ipinaanalisa ang mga sangkap nito sa kanyang kaibigang doktor. Hindi niya alam na bago siya dumating, may bumili na ng natitirang lason. At ang taong ito ay isang tauhan ni Ministro ng Digmaan. Ibinigay ni Ministro ng Digmaan ang lason sa Left State Councilor. Sa pagkakataong ito, ang kanilang target ay ang Crown Prince. Ngunit ang 3 beses na pagkain sa isang araw ng Crown Prince ay personal na inihanda ng reyna, kaya mahirap gawin ang hakbang. Kaya, lihim na ibinigay ng Left State Councilor ang lason sa isang court lady na inutusan siyang inumin ang lason kasabay ng tira-tirang pagkain ng Crown Prince. Sa ganitong paraan, namatay ang court lady dahil sa pagkalason at ang kanyang kalagayan ng mamatay ay halos katulad ng kay Princess Ihwaan. Ito ay labis na nag-alala sa reyna tungkol sa kaligtasan ng Crown Prince. Nagkataon naman, may isang manghula ang dumating upang makita ang reyna noong nakaraan
nakaraang gabi na nagsabi sa kanya na noong taong iyon, tinanggap ng prinsesa ang isang sakuna para sa Crown Prince. Ngayon, ang nakakatakot na enerhiya ay muling lumitaw sa palasyo at kung hindi kaagad ayusin ang Crown Prince na umalis sa palasyo upang tumakas sa kapahamakan, ang kanyang buhay ay nasa panganib. Kaya, sa araw ng kapanganakan ni Bodha, lihim na inilabas ng reyna ang Crown Prince mula sa palasyo upang pansamantalang manirahan siya sa isang lugar. Ngunit hindi niya alam na ang manghula na ito ay siya ring ipinadala ng Left State Councilor. Ang kanilang plano ay akitin ang Crown Prince palabas ng palasyo at pagkatapos ay ipapatay siya. Ngunit ang reyna ay likas na maingat at hindi niya sinabi sa sinuman ang kinaroroonan ng Crown Prince. Nahulaan ni Madam Yu ng Left State Councilor na maaaring nasa bahay ng prinsesa o sa bahay ng asawa ng tagapayo ang Crown Prince at hindi mahirap hanapin ang mga lugar na ito. Kung magiging maayos ang lahat, hindi sila ang mapaparusahan, kundi ang reyna na naglabas ng Crown Prince mula sa palasyo ng walang pahintulot. Kaya, isang malupit na plano ang isasagawa sa gabi ng araw ng kapanganakan ni Bodha. Sa isang banda, naglalakad si Jung Seon-deok sa kalsada hating gabi. Isang hindi sinasadyang sanga ng puno ang sumabit at bumunot sa kanyang bilog na panyo. Dinampot ng isang lalaking nagdadaan ang panyo, inilagay muli sa kanyang ulo, ngunit hindi inaasahang natuklasan na siya ay isang kakilala. Hindi maintindihan ni Shim Jung-woo kung bakit naglakas loob ang isang negosyante tulad ni Jung Seon-deok na magpanggap na isang asawa ng maharlika. Ngunit dahil ang pangunahing misyon ngayong gabi ay tulungan ang tatlong dalaga na makawala sa pagiging single, kinailangan ni Shim Jung-woo na labagin ang kanyang mga prinsipyo at nagpa siya na huwag isumbong si Jung Seon-deok. Nakakawala sa kagipitan, nagpa siya si Jung Seon-deok na dalhin si Shim Jung-woo upang matutunan ang tungkol sa mahiwagang kapangyarihan ng pag-ibig sa Sonhwa Temple. Una ay ang aktibidad na umikot sa Love Pagoda. Ang mga single na lalaki at babae ng Joseon Kingdom ay pumupunta rito upang umikot sa pagoda. Ngunit lahat sila ay mayroon ng malinaw na layunin. Mayroon ding ilang mga ginang doon, pumunta sila upang tingnan kung maayos ba ang kanilang magiging manugang na lalaki o babae. Susunod ay ang paboritong lugar ni Jung Seon-deok at ito rin ang lugar na may pinakamataas na porsyento ng tagumpay para sa pag-ibig sa unang tingin na kung saan ay ang gitna ng dalawang pagoda. Huminto si Jung Seon-deok at nasiyahan sa kamanghamanghang sandaling ito. Ngunit hindi inaasahang nagsimulang magkaroon si Shim Jung-woo ng mga guni-guni habang nakatayo sa tabi. Naramdaman niya na nakatingin sa kanya ang lahat ng tao sa paligid at dahil sa matinding takot, mariin siyang pumikit. Sa kabutihang palad, binawi siya ng boses ni Jung Seon-deok sa realidad. Tiningnan ni Shim Jung-woo si Jung Seon-deok sa harap niya at unti-unting bumalik sa ulira. Lumabas na si Shim Jung-woo ay may social phobia. Sa tuwing nasa mataong lugar siya, sumasakit ang kanyang dibdib. Ngunit kapag wala siyang nakikita, gumagaan ang pakiramdam niya. Kaya, nagpa siya si Jung Seon-deok na magpauna para sa kanya, na sinabi sa kanyang sundan lang siya. Sa ganitong paraan, dinala ni Jung Seon-deok si Shim Jung-woo sa isa pang lugar ng pagtitipon ng mga single na lalaki. Ang lugar na ito ay tinatawag ng mga matchmaker na pader ng anino. Maraming mga single na lalaki ang nagtitipon doon upang maglaro ng go, makipag-chat, at mag-usap kung may napupusuan ba silang babae. Pagkatapos, sinimulan ni Shim Jung-woo ang pagkolekta ng impormasyon tungkol sa mga single na lalaki habang naglalakad. Binigyan niya ng numero ang bawat isa at kinapanayam sila, inalam ang kanilang pagkakakilanlan at mga interes. Ngunit pagkatapos makipag-usap sa ilang tao, ang kanilang pamantayan sa pagpili ng asawa ay kakaibang pareho. Lahat ay gustong makahanap ng isang batang at magandang kapareha. Sa huli ay ang lalaki bilang 24, si Yeon Bugyom, na nakatira sa Sinchon Village. Nagpakita siya ng mahusay na pagganap sa maliit na pagsusulit, ngunit pinili niyang magsaka, na lubos na nagpakagulo kay Shim Jung-woo tungkol sa dahilan. Dahil si Yeon Bugyom ay walang kinabibilangang paksyon, kahit pumasa siya sa pagsusulit, hindi siya maaaring maging opisyal. Nang makita si Shim Jung-woo na nagsasalita ng lantaran, nahulaan ni Yeon Bugyom na siya ay malamang na mula sa paksyon ng Noron. Ang panayam sa mga single na lalaki ay nagtatapos dito. Sa ibang pangyayari, si Jung Seon-deok, matapos mag-ayos, ay pumunta upang hanapin ang tatlong dalaga. Pinayuhan sila tungkol sa pangkalahatang plano ngayong gabi. Doon ay makikita ang isang hangganan ng liwanag at dilim, at ang tatlong babae ay dadaan doon ng sunod-sunod. Sa kalahati ng daan, maaari nilang gamitin ang pag-ibig sa unang tingin na diskarte. Ngunit, sa kabilang panig, ang mga lalaki na naglalaro ng baduk ay nag-aaway ng malakas. Ang eksenang ito ay nagpakunot noo kay Jung Seon-deok habang papalapit siya dahil malapit na ang mga dalaga. Nakita niya ang bunso na dahan-dahang papalapit sa panig na ito at sa susunod na sandali, tumunog ang plauta ni Shim Jung-woo na nagpahanga sa lahat. Lahat ay humanga na ito ay ang tunog ng plauta na nag-aanyaya ng pag-ibig. Dahil dito, huminahon din ang mga lalaki. Pagkatapos ay ang individual na pagganap ng bunso. Kasabay nito, ang panganay na kapatid na babae ay nag-iisa na naglalakad sa madilim na maliit na daanan. Biglang sumugod si Jung Seon-deok mula sa likuran. Halos ikinamatay ng panganay na kapatid na babae. Ipinaliwanag ni Jung Seon-deok na ang isang kagandahan tulad ng panganay na kapatid na babae ay aktibong hahabulin ng sinumang lalaki. Kaya kailangan siya ang pumili upang maging maayos ang kanilang pag-ibigan. Pagkatapos ay inilapag ng panganay na kapatid na babae ang lamparan ng kuneho at kasabay nito, kinuha ang isang itim na piraso ng laro at inilagay sa board. Hindi nga nagpahuli ang panganay na kapatid na babae, nabighani ang mga lalaki sa kanyang alindog. Sumunod ay ang pangalawang kapatid na babae. Kumuha si Jung Seon-deok ng isang tambol mula sa
tabi at pinalo ito. Ang ilang tao, kapag nakita ang gusto nila ay bibilis ang tibok ng puso, at ang pakikinig sa tambol ay magdudulot ng katulad na pakiramdam. Gusto ni Jung Seon-deok na gamitin ang tunog ng tambol upang akalain ng mga lalaki na ang mabilis na tibok ng kanilang puso ay dahil nakita nila ang pangalawang kapatid na babae. Hindi naman ito maituturing na panloloko, kundi ito ay isang natatanging paraan upang mapataas ang kilig index. Sa pagkakataong ito, kailangang hayaan ang mga lalaki na aktibong manligaw at akitin ang pangalawang kapatid na babae na ayaw magpakasal. Tunay nga, sabay-sabay na tumingin ang mga lalaki sa pangalawang kapatid na babae, ngunit tanging si Yoon Bugyom lamang ang tumayo at humabol. Lahat ay nagalak, iniisip na natagpuan na ng pangalawang kapatid na babae ang kanyang pag-ibig. Ngunit hindi inaasahang ang hinahanap ni Yoon Bugyom ay hindi ang pangalawang kapatid na babae, kundi si Yejin. Lumabas na si Yoon Bugyom ang lalaking lihim na minamahal ni Yejin. Dahil sa napakalaking pagkakaiba sa katayuan at sa katotohanang may nakatakdang kasal na si Yejin, maaari lamang nilang itago ang kanilang nararamdaman. Sa huli ay ang bunso, si Maeng Samsoon, gumamit si Jung Seon-deok ng bango ng bulaklak at liwanag mula sa mga lamparang hugis isda upang akitin ang mga lalaki. Sa kasamaang palad, hindi alam ni Jung Seon-deok na si Maeng Samsoon ay may allergy sa pollen. Tulad ng inaasahan, walang lalaki ang nagbigay pansin kay Maeng Samsoon. Sa ganitong paraan, pansamantalang natapos ang isang bahagi ng plano ng kasal ng tatlong dalaga. Sa kabilang banda, pagkatapos magbigay ng gamot ang panganay na kapatid na babae sa kanilang ina, paglingon ni Maeng Samsoon ay nakita niya si Jung Seon-gu. Natakot siya kaya mabilis siyang tumakbo at hinabol din siya ni Jung Seon-gu. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya gustong hulihin ni Jung Seon-gu, kundi upang paalalahanan siyang huwag nang sumulat ng ganoong klaseng nobela. Siya ngayon ay nasangkot sa isang kaso ng pagpatay at kung mahuli siya ay ipapapatay. Nang marinig niyang ipapapatay siya, agad na nagdesisyon si Maeng Samsoon na hindi na siya susulat muli. Sa ibang pangyayari, halos madapa ang pangalawang kapatid na babae dahil sa pag-aalala kay Maeng Samsoon. Sa kabutihang palad, inalalay siya ng isang iskolar na naglalakad sa likuran. Nang makita na nabali ang kanyang paa, binuhat siya ng iskolar at dinala sa isang monghe upang gamutin. Sa maikling pag-uusap, biglang sumibol ang pag-ibig sa pagitan ng dalawa. Sa kabilang banda, pagkatapos ng isang abalang araw, magkasamang nagpalipad ng Fifth Lantern sina Shim Jung-woo at Jung Seon-deok sa dulo ng tulay. Ngunit hindi sinasadyang nahulog ni Jung Seon-deok ang lampara sa ilog. Nang makita ito, ibinigay agad ni Shim Jung-woo ang kanyang lampara kay Jung Seon-deok upang paliparin. Ginawa rin ni Jung Seon-deok ang pagkakataon na ito upang lihim na humiling ng isang bagay. Sa malabong kapaligiran, nagtinginan silang dalawa ng malalim sa isa't-isa. Sa susunod na sandali, dahan-dahang lumapit si Jung Seon-deok kay Shim Jung-woo na inakala niyang hahalikan siya. Pumikit si Shim Jung-woo na may mukhang puno ng pag-asa. Ngunit lumapit lang si Jung Seon-deok sa kanyang tenga at bumulong, nagtatanong kung bakit ang bilis lumipas ng oras. Pagkatapos ay sinabi niya na magkikita silang muli pagkatapos ng 3 araw. Lumabas na malapit na ang araw ng pagdiriwang ng pamilya ng Budismo. Sa mismong sandali na sinasaway ng biyenan si Jung Seon-deok dahil sa kawalang galang at papunta na upang hanapin siya, sa susunod na sandali, tumayo na si Jung Seon-deok mula sa likuran. Nagtanong ang biyenan kung bakit siya nagdadasal sa likuran. Ipinaliwanag ni Jung Seon-deok na hindi niya kasi siya nakita kanina. Agad na pinaalalahanan ng biyenan na isa na rin siyang miyembro ng pamilya Jo ngayon. Agad namang sumingit si Ejin na nakatayo sa tabi. Sinabi na matagal na silang nakaluhod ni Jung Seon-deok doon. Nang marinig ito, nasiyahan ang biyenan. Nang matapos silang magdasal at paalis na sana, nakasalubong nila si Jung Seon-gu sa daan. Agad na nagtanong ang biyenan kung siya ba talaga ang nagbukas ng drum ng apela ng mamamayan noong oras na iyon. Naalala ni Jung Seon-deok na siya ang humingi ng tulong sa kanyang kuya at nang aaminin na sana niya ay pinigilan siya ng kanyang kuya. Sinabi niya na si Jeongwon-jae, si Shim Jung-woo, ang nag-utos sa kanya na gawin iyon. Nang marinig na mula sa kanilang paksyon, hindi na nag-usisa si Madam Yu at sinabi na lang na mag-usap ang magkapatid na matagal nang hindi nagkita. Pumunta sila sa isang sulok at galit na tinanong ni Jung Seon-deok ang kanyang kuya kung bakit siya nagsinungaling ng ganoon kadali mahuli. Paano kung magtanong si Madam Yu kay Shim Jung-woo? Ngunit iginiit niya na si Jeongwon-jae nga ang nag-utos sa kanya na gawin iyon at nagtapos na kahit na si Jeongwon-jae ay totoo sa chismis. May pagka-eksentriko at masungit, ngunit hindi rin siya masamang tao. Sa sandaling aalis na sana silang dalawa, nakita ni Jung Seon-deok na biglang naging dalawa ang Fifth Lantern sa himpapawid. Hindi niya alam na natagpuan ni Shim Jung-woo ang lampara na nahulog niya sa ilog. Pinalipad ito sa kalangitan at lihim din na nagdasal. Ngunit kinabukasan, inimbitahan si Shim Jung-woo ni Madam Yu upang maging tutor ng kanyang apo. Sa ganitong paraan, hindi lamang niya malalaman kung ano ang iniisip ni Shim Jung-woo at kung makikipagtulungan ba siya sa kanila, kundi maaari rin niyang pagbutihin ang kakayahan sa pag-aaral ni Do Jin-shook upang mas mahusay siyang makapaglingkod sa darating na hari. Gayunpaman, mariing tumanggi si Shim Jung-woo. Sinabi niya na ang anumang ginagawa niya ay panandali ang hilig lamang at wala siyang kakayahan na magturo. Ayaw niyang makasira sa kinabukasan ng anak ng iba. Ngunit mas mataas ang antas ni Madam Yu at isang salita lang niya ay nagpabago sa isip ni Shim Jung-woo. Sinabi niya na kung magiging matagumpay si Do Jin-shook, sa hinaharap ay mas mahusay niyang mapamunuan ang paksyon ng Noron na itinatag ng ama ni Sim Udung. Kasabay nito, dinala ni Jung Seon-deok si Do Jin-shook upang magbigay galang sa kanyang magiging guro. Ngunit ang mga sapatos sa harap ng pinto ay nagpaalala kay Jung Seon-deok kay Shim Jung-woo dahil kamukha ito ng sapatos na isinuot niya. Hindi niya inaasahan, sa susunod na sandali, nalaman niyang nagkamali siya.
Sa sandaling makita si Shim Jung-woo, nagmadali si Jung Seon-deok na magtago. Sinabi kay Do Jin-shook na pumasok muna at hanapin ang kanyang lola. Kung magtanong ang lola, sabihin lang na napagod siya sa trabaho kaya nagdugo ang kanyang ilong. Pagkatapos ay bumalik si Jung Seon-deok sa katabing silid, sumandal sa poste at tulalang tumingin. Lubos siyang nagsisisi dahil sa napakaraming kawalang-galang na ginawa niya kay Shim Jung-woo noon. Sa susunod na sandali, dumating ang kanyang biyenan na si Madam Yu upang hanapin si Jung Seon-deok. Lumabas na hindi sinasadyang nalaman niya mula kay Do Jin-shook ang tungkol sa pagbabawal ni Jung Seon-deok na magbasa siya ng aklat pagkatapos ng oras ng oras ng aso. Lumabas na, dati ay madalas magdugo ang ilong ni Do Jin-shook dahil sa sobrang pag-aaral, kaya pinayuhan siya ni Jung Seon-deok na huwag nang mag-aral pagkatapos ng oras ng sul. Ang bagay na ito ay naging sikreto nilang dalawa. Ngunit hindi sinaway ni Madam Yu si Jung Seon-deok, bagkus ay pinuri pa niya ito sa paggawa ng tama, dahil kung mawawala ang kalusugan, walang saysay ang pagiging matalino sa pag-aaral. Hiling lang ni Madam Yu na sana ay sinabi muna ni Jung Seon-deok sa kanya. Kung maririnig ito ng iba, ikakalat nila ang chismis sa lahat ng dako na sinasabing pinababayaan ni Jung Seon-deok ang pag-aaral ng bata. Tungkol naman kay Shim Jung-woo, pumayag din siyang pumunta sa bahay ng Left State Councilor tuwing ika-5 araw upang turuan si Do Jin-shook. Kinabukasan, pumunta si Jung Seon-deok sa lihim na silid-aralan at nakita si Shim Jung-woo na dumating na. Agad na binago ni Jung Seon-deok ang kanyang karaniwang saloobin, yumuko upang batiin siya. Ito ay lubos na ikinabahala ni Shim Jung-woo at nagduda siya na ang kanyang katulong ang nagbunyag ng kanyang pagkakakilanlan kay Jung Seon-deok. Sinabi ni Shim Jung-woo kay Jung Seon-deok na maging natural lang siya tulad ng dati dahil nasanay na siya sa kanyang pagiging bastos. Ang muling pagkikita nilang dalawa ay upang talakayin ang mga resulta ng kampanya sa Sonhwa Temple. Una ay ang panganay na kapatid na babae na nakakuha ng pinakamaraming atensyon mula sa mga single na lalaki. Ang mga napiling kandidato ay ang lalaki bilang 15 at bilang 12. Pinili ni Shim Jung-woo ang bilang 15 dahil pinamamahalaan niya ang isang malaking pribadong naganap na akma sa tipo ng panganay na kapatid na babae na may pera at malaya. Samantala, ang lalaki bilang 12 ay nakasuot ng lumang damit, hindi mukhang tipo na magugustuhan ng panganay na kapatid na babae. Sinasabi ni Jung Seon-deok na huwag tumingin sa panlabas na anyo, kahit na luma ang damit ni No 12, mayroon siyang malalaking kamay. Bukod pa rito, may suot siyang kwintas na amber, na mukhang isang mayaman na nagpapanggap na mahirap. Tiyak na napansin ito ng panganay na kapatid na babae, kaya tinulungan niya itong maglaro ng isang galaw. Susunod ay ang pangalawang kapatid na babae. Ang pamantayan ng pangalawang kapatid na babae sa pagpili ng asawa ay isang lalaking kayang gamitin ang sarili niyang mga kamay para kumita ng pera para buhayin ang pamilya. Sakto, ang lalaki bilang 24 na si Yoon Bugyom ay nagtatrabaho sa pagsasaka. Kahit may kaunting pagkamahiyain siya, kaya niyang buhayin ang sarili niya. Bukod pa rito, sa lahat ng mga lalaki, siya lamang ang humabol. Ngunit, nang isinusulat ni Shim Jung-woo ang pangalan ni No 24, bigla siyang nagkaroon ng imahe ng pangalawang kapatid na babae kasama ang iskolar at nagsimulang sumakit ang kanyang dibdib ng walang kamalayan. Sa huli ay si Maeng Samsoon, dahil lahat ng lalaki na pinili ni Shim Jung-woo ay tinanggihan ni Jung Seon-deok, kaya nagpa siya silang dalawa na sabay na pumili ng kandidato sa kanilang puso. Sa ganitong paraan, nagkataon na pinili nilang dalawa ang lalaki bilang 23. Ang pagdampi ng kamay ay nagdulot ng kaunting pag-aalangan sa kanilang dalawa. Hindi sinasadyang natanong din ni Shim Jung-woo si Jung Seon-deok kung anong klaseng babae ang sa tingin niya ay babagay sa kanya. Tumahimik si Jung Seon-deok ng ilang segundo at nang sasagot na sana siya ay dumating ang katulong na may dalang merienda at dali-dali silang nagbitaw ng kamay. Sinabi ni Jung Seon-deok kay Shim Jung-woo na umalis muna at kausapin ang ibang lalaki habang siya naman ay may ibang gagawin. Samantala, nagsimulang mainis si Shim Jung-woo, sinisisi ang katulong kung bakit pa siya dumating sa ganitong oras. Sa ibang pangyayari, pagdating ng gabi, biglang pumunta ang biyena ni Jung Seon-deok sa kusina upang tingnan kung handa na ang hapunan, ngunit wala si Jung Seon-deok doon. Sa kabutihang palad, sa susunod na sandali, lumitaw si Jung Seon-deok na may dalang isang banga ng alak na may luya. Paliwanag niya na ang banga ng alak ay nakatago sa ilalim ng bodega at kailangan niya ng maraming pagsisikap upang makuha ito. Ngunit nagduda pa rin si Madam Yu, kaya lihim siyang pumunta sa likod ng silid ni Jung Seon-deok at nakita niya ang mga damit at aklat na nakakalat sa sahig. Inutusan niya ang katulong sa tabi niya na huwag sabihin ito kaninuman at kasabay nito ay inutusan siyang lihim na magtanong kung ano talaga ang ginagawa ni Jung Seon-deok sa labas. Nagkataon naman, kinabukasan ay ang araw kung saan magkasama ang buong pamilya upang bumisita sa libingan at habang abala ang lahat, nawawala si Jung Seon-deok. Lumabas na, mag-isa siyang nakaupo sa tabi ng libingan ng kanyang asawa. Natagpuan ni Madam Yu si Jung Seon-deok at umupo sa tabi niya. Alam niyang pagkaalis ng asawa, naghirap si Jung Seon-deok. Nalulungkot din si Madam Yu, ang kanyang mahinang anak ay sumigla nang makilala si Jung Seon-deok, ngunit napakaikli ng kanilang pagsasama. Inaliw ni Jung Seon-deok si Madam Yu na kahit maikli ang kanilang oras, binigyan siya ng asawa ng sapat na pag-ibig upang siya ay mabuhay ng maligaya sa kanyang buong buhay. Ngunit hindi maiiwasan ang pangulila. Lubos na nagpapasalamat si Madam Yu dahil minahal ni Jung Seon-deok ang kanyang anak at nagpapasalamat dahil pinalaki niya si Lee Ji-taek. Sinabi pa niya na kapag lumaki na at nag-asawa na si Lee Ji-taek,
Si Jung Seon-deok ang magiging may bahay ng pamilya. Pagkatapos ng libing, bumalik sa bahay si Jung Seon-deok at nakatanggap ng liham mula kay Shim Jung-gu. Labis siyang nagulat sa nilalaman ng liham. Nagmadali siyang iniwan ang kanyang ginagawa upang hanapin si Shim Jung-gu. Sakto namang nakita ito ng tagapaglingkod na nakatago sa isang tabi. Bagamat kisi palihim na sumusunod ang tagapaglingkod, ginamit ni Jung Seon-deok ang pulutong at matalinong nagpalit ng damit para malinlang siya. Dumating si Jung Seon-deok sa lihim na silid. Nakita si Shim Jung-gu na nakaupo na may malalim na pag-iisip at agad na gustong malaman kung ano ang nangyari. Ang nangyari ay hindi pa nagtatagal, sinunod ni Shim Jung-gu ang sinabi ni Jung Seon-deok. Inakayag ang mga kandidatong lalaki sa isang piging at tinanong ang bawat isa kung may napansin silang dalaga. Ang mga lalaking 15 at 12 ay parehong naakit sa panganay at gusto nilang malaman kung sinong dalaga siya. Ngunit nang magtanong, nagulat ang lahat. Ang lalaking 15 dahil mayaman siya ay nag-akalang mabibili ng pera ang lahat pati na ang puso ng babae. Samantala, ang lalaking 12 ay gustong makahanap ng babaeng tatanggap sa kanya. Ngunit mahalaga sa kanya ang pamilya ng babae. Sunod si Yoon Bugyom, nakita siyang nakaupo ng mag-isa sa isang sulok. Nagtaka si Shim Jung-gu kung bakit siya dumalo sa piging. Pagkatapos, ipinakita niya ang larawan ng pangalawang dalaga at tinanong ang reaksyon ni Yoon Bugyom. Sumagot si Yoon Bugyom na kahit sino pa, basta matatanggap ang kanyang pagkatao. Agad namang sinabi ni Shim Jung-gu, binigyang diin na pananagutan niya ang kanyang sinabi. Ang huli ay ang lalaking 23 na nangingisda sa tabi ng ilog. Tiningnan ng lalaking 23 ang larawan at pinuri ang kagandahan ng babae. Inakala ni Shim Jung-gu na nagkamali siya ng kuha sa larawan ng panganay, kaya tiningnan niya ulit. Matapos kumpirmahin na hindi siya nagkamali, pinuri niya si Jung Seon-deok bilang tunay na matchmaker. Ngunit, nang muli silang magtipon para uminom, ang lalaking 23 matapos malasing ay nagpasalamat kay Shim Jung-gu dahil tinulungan siyang makahanap ng asawa. Sabi niya, basta hindi matandang dalaga, sinumang magpakasal sa kanya ay tatanawin niyang utang na loob. Kung mapilitan siyang magpakasal sa matandang dalaga, itiwalag siya sa kanyang angkan. Sinabi pa niya, maging ang lalaking 12 na taga-ibang lugar ay ayaw sa matatandang dalaga dahil sa masamang reputasyon nila at sinadyang ikinuwento ang chismis tungkol sa panganay. Ang lalaking 15 na nakaupo sa tabi ay nagdagdag pa, sinabing ang panganay mismo ang umakit kay Bise. Pagkatapos ay tinanggihan ito dahil hindi sapat ang bayad nito kaya nagiganti. Si Yoon Bugyom lang ang hindi sumama sa kanila. Ito ay nagpakita ng pagkabalisa kay Shim Jung-gu, hindi niya alam ang gagawin. Sa lahat, ang lalaking 15 ang pinakakinagalitan ni Shim Jung-gu, isang nagpapatakbo ng pribadong paaralan, ngunit nagkakalat ng maling chismis kung saan-saan. Kahit pa gusto siya ng panganay, hindi papayag si Shim Jung-gu sa kasalang ito. Sa katunayan, ang chismis ang pinakamalaking hadlang sa pag-aayos ng kasal ng tatlong dalaga. Ngunit kailangan lang sirain ang chismis. Kaya, hiniling ni Jung Seon-deok kay Shim Jung-gu na hanapin ang nagpaskil ng bagay na nakapinsala kay Lee Cho-ok. Sa gayon, masisira ang chismis na sinasapian ang panganay ng kaluluwa ni Lee Cho-ok upang ang mga sabi-sabi ay maglaho na parang usok. Kaya naalala ni Shim Jung-gu na palihim na inimbestigahan ni Jung Seon-gu ang kaso noon. Alam ni Jung Seon-gu kung sino ang salarin, ngunit sinadya itong itago. Pagkatapos, dinala niya si Jung Seon-gu sa lihim na silid. Nang makita ang kanyang kuya, agad na tinakpan ni Jung Seon-deok ang kanyang mukha at nagpakilalang matchmaker. Kahit hindi niya nakilala ang nakamakeup na kapatid, medyo naiinis pa rin si Jung Seon-gu dahil sa biglaang pagtawag. Pagkatapos dalhin si Jung Seon-gu sa lihim na silid, nagsimulang sumakit ang dibdib ni Shim Jung-gu, kaya hindi siya makapagalit kaninuman. Pagkatapos, umupo silang lahat at pinag-usapan ang plano ng pagkilos. Sa pagkakataong ito, kailangan nilang sirain ang chismis tungkol sa panganay. Ngunit ang atensyon ni Maing Samsuon ay nasa lalaking 23 na katabi ng larawan. Nang malaman na siya ang kandidatong mapapangasawa ni Maing Samsuon, medyo naiinis si Jung Seon-gu na nakatayo sa tabi. Sinabi ni Shim Jung-gu na huwag na silang mag-usap pa ng walang kabuluhan at mag-focus sa pangunahing usapin na dapat mapigilan ang chismis sa oras. Kailangang ipaalam sa publiko ang katotohanan, gawing magandang kwento ang maling chismis at parusahan ang nagpaskil ng kasuklam-suklam na krimen. Ang magiging responsable sa pagkakalat ng katotohanan ay hindi si Jung Seon-deok kundi si Maing Samsuon. Nagulat si Maing Samsuon at tumili rin si Jung Seon-gu sa tabi niya. Ang sigaw na ito ay nagpabango ng pagkairita ni Shim Jung-gu at siya ay nawala ng malay. Dali-daling tumakbo si Jung Seon-deok upang tingnan ang kalagayan ni Shim Jung-gu. Lahat ay nagpilit na dalhin siya sa klinika. Ngunit si Shim Jung-gu ang lubos na nakakaalam ng kanyang katawan. Sabi niya na hindi kailangang painitin. Sinabihan niya ang lahat na ipagpatuloy ang pulong. Mas mahalaga ang usapin tungkol sa matatandang dalaga. Ngunit alam na alam ni Shim Jung-gu na hindi ito ang unang beses na nagkasakit siya. Noon sa bahay ng mga dalaga, nang unang magkita sina Jung Seon-gu at Maing Samsuon, nagsimula siyang magkaroon ng sakit sa puso. Para patunayan ang kanyang hinala, sinabihan niya si Maing Samsuon na tumayo malapit sa dingding. Hindi man niya maintindihan, masunuring sumunod si Maing Samsuon. Pagkatapos, sinabihan niya si Jung Seon-gu na tumayo sa tabi ni Maing Samsuon. Ang resulta, pagkatayo ni Jung Seon-gu sa tabi ni Maing Samsuon, nagsimulang sumakit ang puso ni Shim Jung-gu. Kaya, sinabihan niya ang dalawa na panatilihin ang dalawang hakbang na distansya bago siya guminhawa. Kung ang hindi kasal na lalaki at babae ay hindi magpapanatili
manatili ng tamang distansya, sasakit ang puso niya. Sinabihan niya sina Jung Seon-gu at Maeng Samsoon na panatilihin ang dalawang hakbang na distansya. Simula ngayon, ituring na lamang nilang sumusunod sila sa kaugalian ng pakikipag-ugnayan ng lalaki at babae. Agad namang tinukso ni Maeng Samsoon si Shim Jung-gu, dahil hindi pa siya nakararanas ng pag-ibig. Pagkatapos ay wala ng pagkakataon, kaya tuwing nakikita ang hindi kasal na lalaki at babae na magkalapit, nagagalit siya hanggang sumakit ang puso niya. Nagulat si Jung Seon-deok, galit na sinabihan ni Shim Jung-gu ang dalawa na maghiwalay, kung hindi ay baka mamatay siya sa sakit. Sa ganoong paraan, inayos nilang muli ang kanilang upuan bago sinimulan ang pagsusuri sa kaso. Pagkatapos noong nakaraang buwan, pumunta si Lee Cho-ok sa bahay ni Bise para tumulong sa paghahanda ng piging. Mula noon, nawala na siya. May nagsabing nakita siyang hinila ni Bise sa silid noong piging, ngunit pagkaraan lang ng isang araw, binawi ng lahat ang kanilang sinabi na wala silang nakita. Malamang ay ginamit ni Bise ang pera para patahimikin sila. Pagkatapos, natagpuan ang kanyang bangkay sa gilid ng ilog at ang nakasaksi ay ang mayordomo mismo ni Bise. Lalo itong nagpapatunay na si Bise ang may sala. Ngayon, ang pinakamahalaga ay malaman ng mga tao ang krimen ni Bise. Kinakailangan nito ang pinakatanyag na manunulat ngayon, si Maeng Samsoon, upang lumikha ng isang nakakaintriga na kwento, gamitin ang chismis para sugpuin ang chismis. Sa ganoong paraan, ang 5 taong ito na hindi nagkakasundo ay sinimulan ang kanilang kampanya ng paggamit ng chismis laban sa chismis. Pagkatapos ng pulong, nang malaman ni Maeng Samsoon na hindi pa kasal si Jung Seon-gu, hiniling niya kay Jung Seon-deok na mag-matchmaker. Sabi niya, gusto niya si Jung Seon-gu at tila may gusto rin si Jung Seon-gu sa kanya. Ngunit si Jung Seon-gu ay kapatid niya pa rin at siya ay isang taong naniniwala sa hindi pagpapakasal. Nag-alala si Jung Seon-deok na masaktan si Maeng Samsoon. Gayunpaman, hindi nag-alala si Maeng Samsoon, gusto niyang maging matapang na ituloy ang kanyang tunay na pag-ibig. Nag-isip sandali si Jung Seon-deok para sa kanyang matigas na ulo na kuya, marahil ang isang Maeng Samsoon na matapang na naghahabol ng pag-ibig ay siya ring kanyang tadhana. Kaya, pumayag siyang tulungan si Maeng Samsoon. Ngunit kinabukasan, nang puntahan ni Jung Seon-deok si Maeng Samsoon, nagulat siya sa madungis na hitsura ni Samsoon. Malamang ay nagpuyat si Maeng Samsoon sa pagsusulat ng nobela. Ngunit ngayon ang araw na sabay-sabay silang magkokopya ng libro at araw rin ang kasiyahan ni Jung Seon-gu. Sinabi ni Jung Seon-deok na magpalit muna siya ng damit at hahayaan na siyang mag-alala sa pagpapaganda. Pagkatapos magpaganda, natuwa si Maeng Samsoon nang makita si Jung Seon-gu at binati niya agad ito. Sinabihan siya ni Jung Seon-deok na kumalma. Alam niyang ang kanyang kuya ay tipo ng lalaki na lumalayo kapag lumalapit ang isang babae. Tanging kapag hinayaan siyang lumapit ng kusa, magiging matagumpay, kaya masunuring sumunod si Maeng Samsoon. Ngunit hindi pa rin niya maiwasang sulyapan si Jung Seon-gu. Kasabay nito, dumating si Shim Jung-gu na nakasuot ng asul na robe at nagmamadali. Upang paniwalaan ng lahat na ang manunulat na si Maeng Samsoon ay isang iskolar na nakasuot ng asul na robe, nagpalitan sila ng mayordomo sa pagpapanggap bilang si Maeng Samsoon. Sa ganoong paraan, ang atensyon ng lahat ay hindi tututok sa figura, kundi sa asul na robe na makakatulong na madaling maiwasan ang pagtugis ng mga opisyal. Pagkatapos, naghagi si Shim Jung-gu kay Jung Seon-deok ng isang piraso ng papel. Inaasahan niyang babaliwalain ni Jung Seon-deok ang pagkakaiba ng kanilang estado at hindi na kailangang panatilihin ang 3 hakbang na distansya sa kanya. Ngunit isinuksok lang ni Jung Seon-deok ang papel sa kanyang manggas. Nagdulot ito ng pagkabalisa kay Shim Jung-gu at nagmamadali siyang sumulat ng isa pang piraso ng papel. Gusto niyang sumagot si Jung Seon-deok kung hindi ay muling sasakit ang kanyang puso. Dahil dito, sumulat si Jung Seon-deok ng isang sagot para sa kanya. Ngunit habang masayang binabasa ni Shim Jung-gu ang sagot ni Jung Seon-deok, natuklasan niya na sumulat lang siya ng sagot sa likod ng isang tapong pahina ng nobela na ikinalungkot niya. Gayunpaman, maingat pa rin niyang tinupi ang papel at iningatan. Kasabay nito, isang bata ang nagtatangkang tumakas mula sa pagtugis ng mga kaaway. Tumakbo ang bata sa isang bato at nagtago sa ilalim nito. Nang malapit na siyang matagpuan ng mga sundalo, isang ingay mula sa tabi ang biglang nagpabaling ng atensyon nila. Ito pala, ang panganay ang gumamit ng tirador para iligtas ang bata. Sa ganoong paraan, matagumpay na nakatakas ang bata sa panganib. Ngunit dahil hindi siya nakatingin sa harap, muntik na siyang gumulong pababa. Mabuti na lang at niyakap siya ng panganay. Magalang na tinulungan ng bata ang panganay na tumayo. Pagkasunod na sandali, dumating ang pangalawang dalaga matapos maglaba at tinanong kung sino ang bata. Ang pagkakakilanlan ng bata ay hindi ordinaryo, ngunit hindi niya ito masabi sa kahit kanino. Dahil hindi nakakuha ng sagot, hinila ng pangalawang dalaga ang panganay, nagbabalak umalis. Agad na hinawakan ng bata ang kamay ng panganay, humiling na tulungan na siya hanggang dulo at ihatid siya sa bahay. Ngunit gabi na, hindi na matandaan ng bata ang daan pa uwi, dahil ito rin ang unang beses na tumira siya sa bahay ng kanyang lolo. Nang makita na malapit na ang curfew, nagpa siya ang panganay na dalhin ang bata sa kanyang office. Ngunit pagkasunod na sandali, dinala ng panganay ang bata pa uwi. Nagulat ang pangalawang dalaga, hindi ba dapat dalhin ang bata sa bahay? Bakit dinala rito sa bahay nila? Pala, nang dalhin ng panganay ang bata sa kanyang office, nakita niya si Bis roon. Nag-alala ang panganay na baka may galit pa rin si Bis sa kanya at baka saktan ang bata, kaya pinatuloy niya ang bata sa kanilang bahay sa isang gabi at bukas na lang niya ito ihati. Nang makita niyang hindi natutulog ang bata sa gabi, nagpa siya ang panganay na ipasyal siya. Pumunta silang dalawa sa isang ipinagbabawal na lugar, hindi maintindihan ng bata kung bakit sila naparito.
Nagpaliwanag ang panganay na dahil walang tao rito, mas angkop itong pasyalan sa gabi. Madalas pasyalan ito ng panganay, maganda rin ang tanawin sa gabi. Tumingin ang bata sa palasyo sa malayo at naramdaman niyang napakatahimik nito. Hindi inaasahan, sa loob ng palasyo, nag-aalala na sina Reyna at Harry. Lumabas na ang bata ay ang kasalukuyang Crown Prince, ngunit nawawala siya sa labas. Agad na nagpadala ang Harry ng mga tauhan upang maghanap at ang balitang ito ay nakaabot din sa kampo ng Left State Councilor. Sila ang nagpadala ng mga tauhan upang tugisin ang Crown Prince. Ngayon, naghahanap na ang buong kabisera kung magpapadala sila ng mga tao para palihim na ilabas ang Crown Prince. Ang magdurusa ay ang Reyna na palihim na naglabas sa Crown Prince sa palasyo. Kaya, sa daan kung saan inihahatid ng panganay ang Crown Prince pauwi, isang mamamana ang nagtago sa dilim, handang magpana para patayin ang Crown Prince. Sa sandaling iyon, isang nagmamadaling gwardiya ang nakakita at nailigtas ang bata. Ngunit hindi ang batang ito ang Crown Prince. Ang tunay na Crown Prince ay nagkunwaring babae at bumalik sa tabi ng Reyna. At lahat ng ito ay ideya ng panganay. Nag-alala ang panganay na baka makita niya muli ang mga sumugod na pumatay sa bata kahapon, kaya pinapagtago niya ito. Kasabay nito, naghahanda rin sina Jung Seon-deok at Shim Jung-woo para sa paglulunsad ng bagong libro ni Maeng Samsoon. At si Shim Jung-woo ang gaganap bilang si Maeng Samsoon, nakaupo sa likod ng kurtina upang basahin ang libro sa mga dumalong ginang. Matapos marinig ang kwento sa pagkakataong ito, hindi napigilan ng mga ginang ang kanilang luha. Mabilis ding kumalat ang kwento sa libro sa mga tao. Lahat ay nag-uusap na sinaktan ni Bise si Lee Choo-ok hanggang mamatay at nagpakalat pa ng chismis na sinasapian ang panganay ng kaluluwa ng berhen. Nagbayad din ng malaking halaga ang asawa ni Bise para bilhin ang lahat ng natitirang libro. Ngunit paano mapaparusahan si Bise ng lubusan sa pamamagitan lamang ng chismis? Gayunpaman, matagal nang nakalkula ni Jung Seon-deok ang lahat. Sinabihan niya si Ejin na ikwento ito kay Madam Yu. At magsinungaling na nakita niyang hinila ni Bise si Lee Choo-ok sa silid noong piging. Sa ganoong paraan, ipapatawag ni Madam Yu si Bise at papilitin siyang magbitiw bilang Board of War Minister. Sa galit at kahihiyan, hahanapin ni Bise ang tindahan ng libro para itanong ang kinaroroonan ni Maeng Samsoon. Kailangan lang sabihin ng may-ari ng tindahan ng libro kay Bise na pumayag siyang ilathala ang libro dahil sinabi ni Jung Seon-gu na gusto niyang hulihin si Maeng Samsoon. Nang marinig ito, nag-alala si Maeng Samsoon na mapapahamak si Jung Seon-gu. Sinabi ni Jung Seon-deok na ayos lang, kailangan lang ipaalam kay Jung Seon-gu bago siya puntahan ni Bise. Kaya sinabi ni Jung Seon-gu kay Bise na magkikita at aarestuhin niya si Maeng Samsoon kinabukasan sa isang waiting house para sa kabaong malapit sa fog-covered cliff. Ngunit pagbalik, hindi pumayag si Jung Seon-gu na gawin ni Maeng Samsoon ang ganoong mapanganib na bagay. Ipinaliwanag ni Jung Seon-deok na ang gaganap bilang Maeng Samsoon sa araw na iyon ay hindi si Maeng Samsoon, kundi siya. Handa siyang tumakbo sa fog-covered cliff at tumalon. Nang marinig iyon, nagsimulang mag-alala si Shim Jung-woo kay Jung Seon-deok. Ngunit sa lahat ng naroroon, sina Jung Seon-deok at Jung Seon-gu lang ang marunong lumangoy. Hindi niya matanggihan ang papel na ito ni Maeng Samsoon. Bukod pa rito, nakakuha na rin ang mayordomo ng bangkay na walang pangalan mula sa isang mongheng nangangasiwa sa libing. Kailangan lang gawin ng lahat ng maayos ang kanilang mga tungkulin, ngunit hindi nasunod ang plano sa pagbabago. Pagdating ni Jung Seon-deok para sumali sa plano, ipinagbigay alam sa kanya na nagsimula na ang lahat ng mas maaga ng 2 oras. Upang hindi mapahamak si Jung Seon-deok, pinalitan siya ni Shim Jung-woo sa pagpapanggap bilang si Maeng Samsoon. Sa sandaling nangyayari ang lahat ayon sa plano, isang palaso ang biglang tumama kay Shim Jung-woo. Lumabas na si Bise mismo ang personal na dumating para hulihin si Maeng Samsoon. Kung hindi niya personal na patayin si Maeng Samsoon, mahihirapan siyang mapawi ang galit sa kanyang puso. Hakbang-hakbang na lumapit si Bise, at sa sandaling maghahanda na siyang magpana ng pangalawa, mabilis na hinarangan siya ni Jung Seon-gu. Ngunit lumipad pa rin ang palaso, at nahulog din si Shim Jung-woo sa bangin, lumubog sa tubig. Buti na lang, dumating si Jung Seon-deok sa oras, at matagumpay siyang nailigtas. Bakit ginawa ng isang taong hindi marunong lumangoy ang ganoong mapanganib na bagay para sa kanya? Sabi ni Shim Jung-woo na nag-aral siyang lumangoy simula kahapon. Pala, tiningnan lang niya ang mga posisyon ng paglangoy sa aklat at patuloy na ikinaway ang kanyang mga kamay at paa sa mesa. Gayunpaman, dahil sa kanyang pagmamataas, sinabi niya kay Jung Seon-deok na kung hindi dahil sa pagkakabaril ng palaso, siguradong naipakita niya ang kanyang galing sa paglangoy. Hindi umimik si Jung Seon-deok, agad na pinunit ang palda niya at sinimulan ang pagbalot sa sugat ni Shim Jung-woo. Pagkatapos, dumating ang mayordomo at si Jung Seon-gu. Dahil natanggal ang makapal na makeup ni Jung Seon-deok, nakilala ni Jung Seon-gu ang tunay niyang pagkatao. Pumunta sina Jung Seon-deok at Jung Seon-gu sa isang tabi. Sinabihan niya ang kuya niya na magtago ng sekreto. Kung malalaman ni Shim Jung-woo, mahuhuli silang lahat. Ang palihim na pag-uusap nilang dalawa ay nakakuha ng atensyon ni Shim Jung-woo. Ngunit ngayon, ang pinakamahalaga ay mabilis siyang mailabas dito upang maisagawa ang susunod na hakbang ng plano. Kaya, ang sikat na manunulat na si Maeng Samsoon ay sinabing namatay dahil sa pagkahulog sa bangin at pagkalunod. Ngunit hindi nagbitiw si Bise, sinunod niya ang payo ng Left
state councilor at nanatili sa pwesto. Sa ganoon, ang impluwensya ng kanilang angkan ay hindi hihina. Hindi inaasahan, nagpa siya pa rin ang hari na alisin si Bise sa kanyang pwesto. Ang nangyari, hindi sinasadyang natuklasan ng Crown Prince na may mga taong nagtayo ng panimulang marka para palihim na magmina ng pinewood doon. Matapos imbestigahan, natuklasan na ito ay gawa ni Bise at ng kanyang mga kasabwat. Dahil dito, natanggal si Bise sa pwesto. Tama nga ang kasabihang ang masama ay may masamang katapusan. Si Shim Jung-go naman, tiningnan niya ang piraso ng telang may dugo sa kanyang kamay, hindi niya ito itinapon, bagkus ay pinili niyang ingatan. Sapagkat ito ay ipinambalot ng taong mahal niya sa kanyang sugat. Pagkaraan ng ilang araw, nang makitang malapit ng gumaling ang sugat ni Shim Jung-go, ngayon ay ipagpapatuloy na nila ang pagiging matchmaker para sa tatlong dalaga. Ngunit nagbago na ang plano, gusto ni Jung Seon-deok na palitan ang isa sa mga kandidato para maging asawa. Ang pumalit ay si Inspector General Jung Seon-gyu. Tapos na ang plano na sirain ang chismis tungkol sa panganay. Wala nang dahilan si Jung Seon-gu upang patuloy na dumalo sa mga pulong ng plano. Ngunit dahil nag-aalala siya sa kanyang kapatid, nagpa siya si Jung Seon-gu na tulungan sila sa pag-aasawa. Kung nasaan si Jung Seon-gyu, syempre nandoon si Maing Samsoon. Bilang isang taong kasali, magsusumikap din siyang makipagtulungan para sa kasalang ito. Sa pagtataas ng baso ng lahat upang magdiwang, hindi sinasadyang nahulog ni Jung Seon-deok ang chopsticks sa sahig. Nang yumuko siya upang pulutin, inilabas ni Jung Seon-gu ang kanyang kamay upang takpan ang gilid ng mesa upang hindi mauntog ang kanyang kapatid. Ang tagpong ito ay nasaksihan ni Shim Jung-go at Maing Samsoon. Ngunit magkaiba ang reaksyon ng dalawa. Nang makita si Jung Seon-deok na natutuwa sa kilos na iyon, nagalit si Shim Jung-go, humiling kay Jung Seon-gu na lumayo ng kaunti kay Jojo Dae. Kaya, nagpalitan ng pwesto sina Jung Seon-deok at ang mayordomo. Pagkatapos, diretsong tinanong ni Maing Samsoon si Jung Seon-gu kung maaari siyang maging nobya nito. Ngunit ang sagot na natanggap niya ay pagtanggi. Labis itong nagpasakit sa puso ni Maing Samsoon. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi siya sumunod sa paraan ni Jung Seon-deok. Dahil lang sa labis niyang gusto si Jung Seon-gu, kaya hindi niya napigilan ang sarili. Pagkatapos, sinabi ni Maing Samsoon kay Jung Seon-deok na kung tinanggihan siya ni Jung Seon-gu, sundin na lang ang orihinal na plano. Ipakasal mo ako sa lalaking iskolar 23 na magaling magluto at sisikapin kong kalimutan si Jung Seon-gu. Palihim na narinig ang pag-uusap sa tabi, medyo nalungkot si Jung Seon-gu. Kinabukasan, napilitan si Jung Seon-deok na tawagin ang tatlong mapapangasawa ayon sa orihinal na plano. Una, ginupit niya ang buhok nilang tatlo para maayos nilang maigugupit ang kanilang mga buhok. Pagkatapos, pinili niya ang kanilang mga damit na isusuot sa araw ng pagtitipon. Panghuli ay ang mga bagay na kailangan nilang gawin sa araw na iyon. Una ay ang lalaking 12. Kailangan nilang mag-swing kasama ang panganay, ngunit hindi maaaring mag-swing ng basta-basta. Dahil ang panganay ang kampiyon sa paligsahan ng pag-swing sa loob ng 3 taon, kailangan niyang magsanay hanggang mamatay. Hindi siya maaaring matalo sa panganay. Susunod si Yoon Bugyom, sasali siya sa paligsahan ng wrestling at kailangang manalo ng premyo. Ang huli ay ang lalaking 23. Kailangan lang niyang pumunta sa tabi ng ilog para panoorin si Maing Samsoon na naghugas ng buhok. Pagkatapos ay dalhin siya sa hardin ng bulaklak upang lagyan ng kulay ang kanyang mga kuko. Kasabay nito, nakilala ng mayordomo ang isang tagahanap ng alipin sa labas. Dumating siya rito upang hanapin si Jojo Dae. Nang makita ang nahulog na warrant of arrest, nagpanggap ang mayordomo na hindi niya kilala si Jojo Dae. Pagsapit ng gabi, ikinuwento ng mayordomo kay Shim Jung-go ang nangyari. Sinabi niya kay Shim Jung-go na si Jojo Dae ang pumatay sa panganay na anak ng left state councilor. Kaya, kinabukasan, nakipagkita si Shim Jung-go kay Jung Seon-deok sa tabi ng ilog. Hindi niya naintindihan na si Jung Seon-deok ay isang mamamatay tao. Ang taong pinagkakatiwalaan niya ay nagtaksil sa kanya. Sinabihan ni Shim Jung-go si Jung Seon-deok na huwag na siyang magpakita sa kanya. Ang kontrata sa pagmamatchmaking nilang dalawa ay natapos din, ang natitirang bayad sa kontrata ay ibinigay na sa kanya. Dahil may damdamin pa siya para kay Jung Seon-deok, hindi siya nagsumbong sa gobyerno. Ang pera ay para kay Jung Seon-deok upang makatakas. Ngunit si Jung Seon-deok na hindi kailanman pumatay ng sinuman ay tuluyang naguluhan. Nang magtanong siya, nalaman niyang napagkamalan siyang mamamatay tao. Bukod doon, alam din ni Jung Seon-deok na ang tunay na Jojo Dae ay hindi papatay. Ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kaso 8 taon na ang nakalipas. Kaya, tumakbo siya upang tanungin ang tagapaglingkod sa bahay. Ngunit wala ring alam ang tagapaglingkod. Narinig lang niyang may mag-asawang tindera ang gustong magnakaw ng pilak, kaya pumasok sila sa bahay at pinatay ang panganay. Naramdaman ni Jung Seon-deok na hindi ito makatwiran. Kinabukasan, pinuntahan niya ang kanyang kuya, humiling sa kanya na magtanong tungkol sa kaso ng kanyang asawa, 8 taon na ang nakakaraan. Marahil ang babaeng iniligtas nila sa tabi ng ilog 8 taon na ang nakalipas ay may kaugnayan sa kasong ito, at baka siya ay biktima lamang ng kawalang katarungan. Hindi maintindihan ng kuya kung bakit gusto siyang tulungan ni Jung Seon-deok. Hahanapin sana ang kamatayan. Sa sandaling iyon, lumitaw si Jojo Dae kasama ang kanyang anak, nagbigay sa kanya ng pag-asa upang mabuhay. Naniniwala si Jung Seon-deok na si Jojo Dae ang regalo na ipinadala ng kanyang asawa sa kanya. Pagkatapos, ginamit niya
niya ang pangalang Jojo Daet para maging matchmaker. Para naman kay Shim Jung-woo, aakuin niya ang pananagutan sa pagpapaliwanag ng malinaw. Sa ibang pangyayari, umupo si Shim Jung-woo at kumuha ng panulat upang gumuhit. Ngunit habang gumuguhit siya, lalo niyang naalala si Jung Seon-deok. Nagalit siya kaya kinagat niya ang papel. Sunod, kumuha siya ng isang aklat upang buklatin, ngunit sa loob nito ay nakatago ang larawan ni Jung Seon-deok. Matapos tingnan ng paulit-ulit, napahiga na lamang siya. Alamin na hindi pa nagtatagal, matapos malaman na si Jung Seon-deok ang nagtatanggal sa mga tao at makipaghiwalay sa kanya, si Shim Jung-woo ay hindi makakain, hindi makatulog sa loob lamang ng isang araw na hindi sila nagkita. Matapos masuri ng kaibigan niyang doktor ng hari, natuklasan niyang nagkaroon siya ng sakit sa pag-ibig at gagaling lamang ito kapag nakita niya ang babae. Ngunit dahil sa sinabi niya mismo na hindi na sila magkikita muli, nagdesisyon si Shim Jung-woo na mag-focus sa trabaho. Siguro makakatulong ang trabaho na hindi na niya maisip pa si Jung Seon-deok, ngunit labis niyang minamaliit ang sarili niya. Samantala, sinimulan ni Shim Jung-woo na turuan ang tatlong iskolar sa mga kailangan nilang gawin sa araw ng Dano, ayon sa naunang kahilingan ni Jung Seon-deok. Una, si Kuya numero 12 nang makita ang anyo niya na hindi pa nakakasakay sa duyan, nawala nang masabi si Shim Jung-woo. Sumunod ay si Yoon Bugyom, sa pagtingin sa kanyang payat na pangangatawan, naramdaman ng tagapagsanay na hindi siya sapat upang kalabanin siya. Sa sandaling ito, tumakbo si Jeong Si-jun, na nagsasabing maaari siyang maging kasanib ni Yoon Bugyom dahil lalahok din siya sa paligsahan ng buno sa araw ng Dano. Bilang isang baguhan, nakita pa lamang niya ang labanan at hindi pa nakaranas ng aktual na buno, kaya nagsimula na silang magbuno. Ngunit si Yoon Bugyom ay isang nagkukunwaring baboy na kumakain ng tigre. Madaling nanalo. Ang huli ay si Kuya numero 23. Kailangan lang niyang umupo dito at panoorin si Maeng Samsuon na naghugas ng buhok. Si Kuya numero 12 sa tabi ay nagpakita ng labis na paghanga. Upang mapagtagumpayan ang kanyang takot sa taas, kailangan niyang pumunta rito at tumingin pababa ng 2 beses araw-araw. Nang tuwang-tuwa si Shim Jung-woo dahil maayos na ang lahat, biglang lumitaw si Jung Seon-deok sa tabi niya. Gayunpaman, iyon ay ilusyon lamang ni Shim Jung-woo. Napagkamalan niya ang mayordoma bilang si Jung Seon-deok. Pagkatapos, pumunta siya sa bahay ng tatlong dalaga. Sinabi sa kanila na ang nalalapit na araw ng Dano ay isang pambihirang magandang araw at sinabihan silang maghanda ng mabuti. Ngunit nagbiro ang panganay at pangalawang kapatid kay Shim Jung-woo kung niloko ba siya ng kung sino. Maging sa mga pamahiin ay naniniwala siya. Nang marinig ito, labis na nalungkot si Shim Jung-woo. Lumingon siya at muling nakita si Jung Seon-deok at sa pagkakataong ito, ilusyon pa rin niya. Hindi lang iyon, tumulo pa ang luha niya. Dahil sa nahihiya, nagmamadali siyang nagbigkas ng pangwakas na salita at tumakbo palabas. Hindi niya alam, sa sandaling ito, si Jung Seon-deok ay nasa bahay din ng tatlong dalaga, nakikipag-usap kay Madam Maeng. Lubos na nausyoso si Madam Maeng kung taga-alin si Jung Seon-deok at nangakong itatago ang lihim niya. Sinabi ni Jung Seon-deok kay Madam Maeng ang kanyang pagkatao. Sa kabilang banda, sinabi rin ni Madam Maeng sa kanya ang isang malaking lihim. Bago siya nabulag, ang huling pag-iisang dibdib na kanyang itinaguyod ay kay Jung Seon-deok. Lumalabas, bago siya nabulag, si Madam Maeng ay isang dalubhasang tagapamagitan. Nakikita niya ang sinulid ng tadhana na nag-uugnay sa lalaki at babae. Noong araw na iyon, mismo sa pinto ng silid aklatan, nakita niya ang sinulid ng tadhana nilang dalawa, kaya hindi niya napigilan ang sarili na tulungan silang magkatuluyan. At iyon din ang huling pag-iisang dibdib na kanyang itinaguyod bilang isang dalubhasang tagapamagitan. Samantala, upang tulungan si Shim Jung-woo na sumigla muli, nag-isip si Maeng Samsuon ng isang paraan para sa kanya. Iyon ay ang magtago si Shim Jung-woo sa bodega ng kanilang bahay upang palihim na masulyapan si Jung Seon-deok. Dahil pupunta si Jung Seon-deok sa bahay nila ngayon upang ayusin ang mahahalagang bagay para sa araw ng Dano, ito ang pinakamahusay na pagkakataon para makita siya ni Shim Jung-woo. Ngunit sa sumunod na sandali, biglang pumasok ang mayordoma mula sa gilid na pinto. Sinabi niyang tumakas na si Jung Seon-deok dahil paparating ang mga ngaso ng alipin upang dakpin siya. Lumalabas, hindi pa nagtagal, ang mga ngaso ng alipin na laging nagmamanman malapit sa tindahan ng libro ay hindi sinasadyang nalaman na si Jojo Daet ay tumutulong sa tatlong dalaga sa pagpapangasawa. Kaya, agad siyang nagtungo sa bahay ng tatlong dalaga. Sa sandaling iyon, nakita siya ng mayordoma, ngunit kung lalabas siya ngayon, maaaring makasalubong niya ang mga ngaso ng alipin. Kaya, sinabi ng mayordoma kay Jung Seon-deok na magtago sa silid. Pero sino ang mag-aakala, nagtatago rin pala si Shim Jung-woo doon sa sandaling iyon. Nagkita silang dalawa sa ganoong nakakabiglang sitwasyon. Sinabi ni Shim Jung-woo sa kanya na huwag lumabas dahil nasa labas ang mga ngaso ng alipin. Ngunit pagkakita pa lang kay Jung Seon-deok, muling bumilis ang tibok ng puso ni Shim Jung-woo. Pagkatapos, agad niya itong niyakap. Sa labas naman, balis ang hinahanap ng mga ngaso ng alipin si Jojo Daet. Nang handa na siyang halughugin ang silid kung saan nagtatago ang dalawa, dumating sina Madam Maeng at ang panganay na kapatid. Nang makita na bumalik na ang may-ari ng bahay, hindi na naglakas loob ang mga ngaso ng alipin na magkagulo pa roon, kaya umalis na lang siya. Nang makita na umalis na ang mga ngaso ng alipin, agad na lumabas si Jung Seon-deok sa bodega.
Hindi niya matanggap ang pag-ibig ni Shim Jung-woo dahil hindi naman talaga umiiral ang tadhana nilang dalawa. Hindi niya gusto si Shim Jung-woo at bilang pinakamatalinong iskolar sa nayon, naniniwala si Jung Seon-deok na tiyak na may paraan siyang gamutin ang kanyang sakit sa pag-ibig. Ngunit para maimbestigahan ang kaso ng pagpatay 8 taon na ang nakalipas, kailangang dalhin ni Shim Jung-woo si Jung Seon-deok sa Kyung-unjai. Dahil kung gusto niyang linisin ang pangalan ni Jojo Daek, kailangan nilang malaman kung ano ang ginawa ni Jojo Daek noong taong iyon. Ngunit hindi si Jung Seon-deok ang totoong Jojo Daek. Hindi niya alam kung ano ang nangyari noong taong iyon, kaya maaari lang siyang magpanggap na may amnesia para makalusot. Ngunit habang nag-uusap ang lahat, biglang sinabi ni Jung Seon-deok ang buong proseso ng kaso noong taong iyon ng tuloy-tuloy. Lumalabas, noong taong iyon, 2 tao mula sa magkaibang paksyon ang ipinadala upang maglingkod bilang panguan sa Pyongyangbu. Ngunit ang panguan na ipinadala ng paksyon ng Nam-in ay si Lady Min na nagbalak kayo bilang lalaki upang palitan ang kanyang maisakit na kapatid. Sa proseso ng pag-imbestiga sa kaso ng katiwalian ni Pyongyang Gwanchosa, natiyuhin din niya, nalaman ng asawa ni Jung Seon-deok na babae ang kanyang kalaban. Kaya, nahulog ang loob nila sa isa't-isa. Pagkatapos ng investigasyon, nagpasya silang magpakamatay ng magkasama upang wakasan ang ipinagbabawal na pag-ibig na ito. Kaya, tinulungan ni Dain Min Seung-gwan ang kalaban na paksyon ng Noron upang pagtakpan ang pag-ibig ng kanyang anak. Gayunpaman, nagkunwari si Jung Seon-deok na walang alam sa lahat ng ito. Bakit napakadetalyado ng pagkakaalam niya? Lumalabas, ang isinalaysay ni Jung Seon-deok ay ang nilalaman ng isang nobela. Pakiramdam lang ni Jung Seon-deok ay masyadong kahawig ito ng kasong ito. Dahil dito, hindi nila maiwasang maghinala na ang nobela ay isinulat batay sa katotohanan. Kaya, hinanap ni Jung Seon-deok ang may-ari ng tindahan ng libro at nalaman niyang ang may akda ng aklat na ito ay nagngangalang Maigol at kasalukuyan siyang isang monghe sa templo ng Sonhwa. Kinabukasan, pumunta sina Jung Seon-deok at Shim Jung-woo sa templo ng Sonhwa. Ngunit wala si Maigol sa templo ngayon, babalik siya kaagad. Sa sandaling ito, biglang umulan ng walang babala. Upang sumilong sa ulan, pumunta silang dalawa sa isang lumang bahay. Muling ipinahayag ni Shim Jung-woo ang kanyang damdamin kay Jung Seon-deok. Sa totoo lang, gusto rin ni Jung Seon-deok si Shim Jung-woo, ngunit hindi niya pa rin makalimutan ang kanyang yumao na asawa. Marahil ay hindi niya ito makakalimutan sa buong buhay niya. Maaari lamang piliin ni Jung Seon-deok na itago ang kanyang damdamin. Nag-uusap ang dalawa nang tumila ang ulan. Pagkatapos, natagpuan nila si Maigol na kararating pa lang sa templo. Tinanong siya kung siya ba ang may akda ng aklat na ang binata ng iskolar. Ito ang pinaka hindi inaasahang baliktad na pangyayari sa pelikula. Ang nilalaman pala ng aklat na ito ay hindi ikinuwento kay Maigol at isinulat niya lang, kundi karanasan mismo niya. Sa nobela, ang umibig sa asawa ni Jung Seon-deok ay hindi isang babae kundi si Maigol. Ngunit hindi sila nagpakamatay ng magkasama tulad ng sa nobela. Sa halip, matapos matuklasan ang pag-ibigan nila, sila ay pinatay ng malupit. Noong gabing namatay ang asawa ni Jung Seon-deok, hinanap siya ni Maigol. Sa wakas ay nahanap ni Maigol ang ebidensya ng pandaraya ni Bingpan at binalak nilang magsumite ng petisyon sa korte kinaumagahan. Ngunit tumanggi ang asawa ni Jung Seon-deok dahil ang nilalaman ng sulat ay hindi lamang tungkol sa katiwalian ni Bingpan, kundi pati na rin ang sabuatan na patalsikin at saktan ang koronang prinsipe upang magrebelde. Kung isusumite ang mga sulat na ito sa korte, ang kanilang mga pamilya ay lilipulin. Naglagay ito sa kanya sa isang mahirap na sitwasyon. Inaliw siya ni Maigol na kumalma at tiyak na may solusyon. Habang niyayakap ng dalawa ang isa-isa upang aliwin, biglang pumasok si Joasang at binuksan ang pinto. Nang makita ang dalawa na gumagawa ng ganoong karumal-dumal na bagay, at kasabay nito ay matagal na niyang naririnig ang chismis na gusto ng kanyang anak ang kapwa lalaki. Sa galit, binunot ni Joasang ang kanyang tabak at sinaksak hanggang mamatay ang kanyang anak at sinugatan si Maigol. Bagamat nakaligtas si Maigol, ang anak na hindi lumaban ay namatay kaagad doon. Kinuha rin ni Bingpan ang mga ebidensyang iyon at labis na sinisisi ni Maigol ang sarili. Kung hindi naghanap si Maigol noong araw na iyon, walang mamamatay. Kaya, pumunta siya sa templo ng Sonhwa at naging monghe na ang trabaho ay kolektahin ang mga bangkay ng mga inabandona sa ilang. Bukod pa rito, narito ang tablet ng taong mahal niya at maaari siyang manatili sa tabi ng kanyang minamahal magpakailanman. Pagbalik ni Shim Jung-woo at Jung Seon-deok, isang misteryosong lalaki ang sumusunod sa kanila mula sa likuran. Pagkatapos, pumunta siya sa silid ng Joasang at iniulat ang lahat ng kanyang nakita. Nag-utos din si Joasang na dalhin ang monghe na nakilala ni Shim Jung-woo. Gusto niyang makita kung sino talaga ang taong ito. Lumipas ang oras hanggang sa araw ng dano na hinihintay ng lahat. Lahat ng mga binata at dalaga sa bayan na wala pang asawa ay lalahok sa mga aktibidad ng pagdiriwang. Kailangan ding tapusin ni Jung Seon-deok at Shim Jung-woo ang pagpapakasal sa 3 dalaga ngayon. Una, ang kwento ni Maeng Samsoon, maaga siyang pumunta sa sapa. Hindi niya inaasahan na makasalubong si Jung Seon-gu sa daan. Sinundan ni Jung Seon-gu si Maeng Samsoon sa buong paglalakbay. Nakakalungkot, hindi pinapayagan ang mga lalaki sa sapa ngayon, kaya sumuko na lang siya. Pagkatapos, umupo siya at si Shim Jung-woo sa gilid at pinanood si Maeng Samsoon na naghugas ng buhok. Ngunit matagal silang naghintay, hindi pa rin dumating ang iskolar numero 23. Sa matagal na pag-upo, akmang tatayo na si Maeng Samsoon upang iunat ang kanyang mga binti para hindi mangalay. Ngunit pagkatayo niya, inatake siya ng cramp sa paa. Sa sumunod na sandali, dahil hindi siya makatayo ng matuwid, dumiretso siya sa ilog. Nang makita ang eksenang iyon, hindi nagsalita si Jung Seon-gu, dumiretso siya sa ilog at binuhat si Maeng Samsoon. Sa sandaling ito,
Sa wakas ay naintindihan ni Maeng Samsuon na gustong-gusto niya pala si Jung Seon-gu. Sa malayo, nakita ni Shim Jung-woo ang eksenang ito, muling sumakit ang kanyang puso, ngunit masaya siya. Pagkatapos ay nagtipon ang lahat sa isang lugar at tinanong kaagad ni Jung Seon-deok ang dalawa. Bakit hindi ang iskolar numero 23 ang dumating upang manood kay Maeng Samsuon na naghugas ng buhok, kundi si Jung Seon-gu? Nang makita ito, hindi na nagkunwari si Jung Seon-gu. Lumapit siya kay Maeng Samsuon at nagpropose sa kanya. At si Maeng Samsuon, na matagal nang mailihim na pag-ibig kay Jung Seon-gu, ay masayang pumayag din na saksihan ang magandang wakas para sa pag-ibig nilang dalawa. Parehong masayang-masaya sina Shim Jung-woo at Jung Seon-deok. Ngunit medyo nag-alala si Jung Seon-deok para sa iskolar numero 23. Sino ang mag-aakala, sa sandaling ito, ang iskolar numero 23 ay nakatagpo na pala ng pag-ibig ng kanyang buhay, habang papunta sa sapa. Samantala, nagtataka si Jung Seon-deok kung bakit hindi nasaktan si Shim Jung-woo nang magkasama sina Maeng Samsuon at Jung Seon-gu kanina. Hindi rin sigurado si Shim Jung-woo, bagamat mabilis pa rin ang tibok ng puso niya. Hindi na siya nakaramdam ng sakit, sa halip ay guminhawa pa ang pakiramdam niya. Naalala ni Jung Seon-deok ang sinabi ni Madam Maeng noon na ang isang matchmaker ay makikilala ang tadhana sa pamamagitan ng boses o aura ng isang tao. Siguro si Shim Jung-woo ay isa ring matchmaker. Hindi pa siya nakakasiguro nang magsisimula na ang paligsahan sa Saryum. Kasabay nito, dumating na ang pangalawang kapatid na babae sa Saryum Arena. Ngunit ang naglalaban sa loob ay hindi si Yoon Bugyom, kundi si Jeong Si-jun. Samantala, si Yoon Bugyom ay nakikipaghuli ng isda kasama sina Jo Jun-seok at Yejin sa gilid ng ilog. Lumalabas, nagkita ng palihim sina Yejin at Jeong Si-jun noong gabi bago ang pagdiriwang. Nagdesisyon silang mag-date ng mag-isa sa araw ng dano. Upang maiwasan ang anumang problema, nagpalitan pa sila ng regalo bilang mga handog para sa pagdiriwang. Sa kasalukuyan, matindi ang laban ni Jeong Si-jun at napakatindi ng tensyon. Ngunit nasa pangalawang kapatid na babae ang isip niya dahil sa sobrang pagtingin niya rito. Natalo siya sa laban. Upang aliwin siya, binigyan siya ng pangalawang kapatid na babae ng isang mangkok ng sabaw at ibinigay naman ni Jeong Si-jun sa kanya ang isang hairpin. Sa kabilang banda, tinutulungan ni Yoon Bugyom si Yejin na punasan ang kanyang buhok. Ngunit hindi pa rin nila ipinapahayag ang kanilang damdamin sa isa't isa. Samantala, nahuli sina Shim Jung-woo at Jung Seon-deok at narinig mula sa isa pang matchmaker na ang pangalawang kapatid na babae ay umuusad ng napakaganda. Kaya lumipat silang dalawa sa swing arena. Matagumpay ding nagkita ang panganay na kapatid na babae at ang iskolar numero 12 at ayaw silang istorbohin. Umakyat sina Shim Jung-woo at Jung Seon-deok sa ibabaw ng pader. Muling ipinahayag ni Shim Jung-woo ang kanyang damdamin kay Jung Seon-deok. Sinabi niya na hindi niya kailangang kalimutan ang kanyang yumao na asawa, tulad din na hindi niya malilimutan ang prinsesa. Ngunit sa sandaling ito, mahal na mahal niya si Jung Seon-deok. Samantala, ang koronang prinsipe ay nagbalak kayo bilang lalaki, palihim na umalis sa palasyo upang masulyapan lamang ang kanyang mahal na nagduyan. Ngunit pagkalabas pa lang niya ng palasyo, sinundan na siya ng masasamang tao. Hindi pa siya nakakalapit sa duyan, dinakip na siya nila. Sa sumunod na sandali, kumaripas siya upang iligtas ang koronang prinsipe. Ang ingay sa duyan ay nakaakit sa atensyon ni Jung Seon-deok at Shim Jung-woo. Pagkababa pa lang nila sa pader, biglang sumakit ang puso ni Shim Jung-woo. Lumalabas, nakilala na ng iskolar numero 12 ang pag-ibig ng kanyang buhay. Sinabihan siya ni Shim Jung-woo na huwag palampasin ang babaeng nasa harap niya. Kasabay nito, matagumpay na nailigtas ng panganay na kapatid na babae ang koronang prinsipe gamit ang slingshot. Ngunit hindi pa tapos ang panganib, napalibutan sila ng masasamang tao sa isang eskinita. Bagamat dumating sina Shim Jung-woo at ang iba pa sa tamang oras, dahil wala silang armas, hindi sila naging banta sa masasamang tao. Nang makita ang isang lalaki na humugot ng tabak at hahataw kay Shim Jung-woo, sumugod si Jung Seon-deok upang harangan siya. Gayunpaman, naharangan ang sumunod na hataw. Lumalabas, ang mga ngaso ng alipin mismo ang umaksyon upang iligtas sila. Bilang isang dating jongsagwan, madali niyang tinalo ang masasamang tao. Ang totoo, sa daan papunta rito, hindi sinasadyang nakita ni Shim Jung-woo at Jung Seon-deok ang mga ngaso ng alipin. Niyakap ni Shim Jung-woo si Jung Seon-deok, ayaw niyang matuklasan siya. Ngunit hindi sila pinansin ng mga ngaso ng alipin at dumiretso siya sa tunay na Jojo Daik. Ang pagbabalik ni Jojo Daik sa pagkakataong ito ay upang makita siya. Ang mga ngaso ng alipin ay hindi dumating upang dakpin si Jojo Daik, kundi upang hanapin at protektahan siya. Naiwaksi ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nilang dalawa dahil dito. Pagbalik sa kasalukuyan, buti na lang at walang nasugatan. Nagpasya si Shim Jung-woo na ihatid si Seja, koronang prinsipe, pauwi ng personal. Labis na nagalit ang mastermind sa likod ng lahat nang marinig na iniligtas ni Shim Jung-woo si Seja, kaya nagdesisyon siyang turuan siya ng leksyon. Pagbalik sa tindahan, inamin ni Jung Seon-deok kay Shim Jung-woo ang kanyang pagkatao. Hindi siya ang tunay na Jojo Daik. Nagpropose pagkatapos si Shim Jung-woo kay Jung Seon-deok, ngunit tinanggihan siya ng walang awa. Bilang isang noble lady na may anak na, hindi pinahihintulutan ng sitwasyon ni Jung Seon-deok na tanggapin ang pag-ibig ni Shim Jung-woo. Nang hihina siyang pumutol ng relasyon, nagdesisyon na hindi na makikita si Shim Jung-woo muli. Dahil sa pagtanggi, naglakad pa uwi sina Shim Jung-woo at ang mayordoma, hindi inaasahang napuno ng ihi ang buong daan. Nakilala ng iskolar numero 24 na magaling magluto ang isang napakawalang kasanayang babae. Napakatamis nilang dalawa, kasama na rin ang iskolar numero 12 ang babaeng nagligtas sa kanya. Susundin niya ang sinabi ni Shim Jung-woo na huwag palampasin ang babaeng ito. Si Yoon Bugyom naman ay nagsabi kay Shim Jung-woo na matagal na siyang may minamahal. Sa ganoong paraan, lahat ng mga kasal na
inilaan para sa tatlong dalaga ay nasira. Samantala, dahil sa pagtanggi, hindi nakayanan ni Shim Jung-woo ang shock na ito. Napanaginipan niyang muli siyang lumulubog sa dagat at si Jung Seon-deok, tulad ng dati, ay pilit na lumalangway papalapit sa kanya. Ngunit gaano man sila magsikap, hindi pa rin sila magkadikit. Tulad ng kanilang relasyon, mukhang malapit ngunit napakalayo. Kaya, kinabukasan, lalong lumala ang sakit sa pag-ibig ni Shim Jung-woo na nagpatuloy sa kanya sa kama sa loob ng 4 na araw. Nang akala ng kanyang kaibigang doktor ay malapit na siyang mamatay, biglang dumating ang isang sulat mula kay Jung Seon-deok. Pagkatapos, tila nabuhay muli si Shim Jung-woo. Lumalabas, napansin ni Jung Seon-deok na may tadhana ang panganay na kapatid na babae at ang koronang prinsipe, kaya gusto niyang tulungan silang magkatuluyan. Ngunit hindi niya alam ang tunay na pagkatao ng koronang prinsipe. Sa sandaling ito, naisip niya si Shim Jung-woo, marahil alam niya. Kaya sumulat siya sa kanya, ang intensyon lamang ay para sagutin siya. Hindi niya inaasahan na personal siyang pupuntahan ni Shim Jung-woo. Hindi pumayag si Shim Jung-woo na tulungan sila ni Jung Seon-deok na magkatuluyan. Bagamat di alam ni Shim Jung-woo na may magandang tadhana silang dalawa, hindi simple ang pagkatao ng binata tulad ng iniisip ni Jung Seon-deok. Ang isang ordinaryong matchmaker na tulad niya ay hindi makakatulong sa kanila na magkatuluyan. Tiningnan ni Shim Jung-woo ang larawan ng panganay na kapatid na babae at muling sumakit ang kanyang puso. Ang pananakit ng puso sa pagkakataong ito ay muling nagpaalala kay Jung Seon-deok sa mga sinabi ni Madam Maeng. Kaya dinala niya si Shim Jung-woo kay Madam Maeng. Matapos marinig ang kanyang mga sintomas, kinumpirma ni Madam Maeng na si Shim Jung-woo ay isang matchmaker. Ito rin ang unang pagkakataon na may lalaking matchmaker sa Joseon dahil ang isang matchmaker ay hindi sinasadyang lumilikha ng tadhana para sa iba. Marahil ang paunang alok ni Shim Jung-woo na tulungan ang tatlong dalaga sa pagpapangasawa ang simula ng kanyang pagiging matchmaker. Siguro may paraan talaga si Shim Jung-woo upang pahabain ang kanilang tadhana. Kasabay nito, ang Jwa-sang, na sunod-sunod na nabibigo ang plano, ay nagdesisyon na kailangang tanggalin ang banta na si Shim Jung-woo. Ngunit tinutulan ito ni Madam Yu. Gusto niyang lihim na protektahan si Shim Jung-woo dahil hindi sinasadya niyang narinig ang usapan ni Jwa-sang at Bingpan. Marahil ang pagkamatay ng panganay niyang anak ay may iba pang tinatago at tanging si Shim Jung-woo lamang ang nakakaalam nito. Sa kabilang banda, bagamat hindi matchmaker si Jung Seon-deok, naniniwala pa rin siya na ang kanyang kakayahan sa pagpapangasawa ay hindi nahuhuli kay Shim Jung-woo. Ngayon, kailangan nilang ayusin ang kasal ng panganay at pangalawang kapatid na babae. Ang bagong katugma para sa panganay na kapatid na babae ay isang batang Ginoo na may misteryosong pagkatao. Nahulaan ni Jung Seon-deok na maaaring ang binata ay ang Seja Jeon Ha koronang prinsipe. Sa pagtingin sa reaksyon ni Shim Jung-woo, malinaw na tama ang hula niya. Sinamantala ni Jung Seon-deok ang pagkakataon na tanungin kung paano nagkita sina Shim Jung-woo at ang prinsesa. Noong taong iyon, ang prinsesa, tulad ng Seja ngayon, ay palihim na umalis sa palasyo at hindi sinasadyang nakita si Shim Jung-woo. Umibig si Shim Jung-woo sa kanya sa unang tingin. Nang makita ni Jung Seon-deok kung gaano kamahal ni Shim Jung-woo ang prinsesa, medyo nasaktan siya. Ngunit dahil hindi pinilit si Shim Jung-woo na pakasalan ang prinsesa, mas lalo pa siyang nagustuhan ni Jung Seon-deok. Nagpatuloy silang dalawa sa pagtalakay sa pagpapangasawa. Dati, iminungkahi ni Shim Jung-woo na ipares ang pangalawang kapatid na babae sa iskolar numero 16 na. Ngayon, pupunta silang dalawa upang kumpirmahin kung sila ba ay magkatugma. Ang iskolar numero 16 na ay mayroon talagang minamahal at iyon ay ang pangalawang kapatid na babae. Pagkatapos kumpirmahin, dinala ni Jung Seon-deok si Shim Jung-woo sa kanyang lumang bahay. Dito lumaki si Jung Seon-deok. Nagkataon naman, lumaki rin si Shim Jung-woo sa nayong ito. Ang relasyon nilang dalawa ay lalong naging malapit dahil dito. Inisip pa nila ang kanilang buhay pagkatapos magpakasal. Pag-alis ng dalawa, nakasalubong nila si Madam Yu sa daan. Upang imbestigahan ang sanhi ng pagkamatay ng panganay niyang anak, nalaman niya mula sa monghe sa templo ng Sunhwa na bumisita si Jojo Daik ilang araw na ang nakalipas. Kaya hinanap niya si Jojo Daik, gusto niyang malaman kung ano ang sinabi sa kanya ni Seungri Monghe Sojin. Ngunit si Jung Seon-deok ang kasama ni Shim Jung-woo sa templo ng Sunhwa, kaya natural na walang alam ang tunay na Jojo Daik. Sa gabi, pinuntahan ni Jung Seon-deok si Madam Yu. Nakita siyang nagbabasa ng mga sulat na ipinadala ng kanyang panganay na anak noong nabubuhay pa siya. Walang masabi si Jung Seon-deok, marahil ay dapat na niyang sabihin kay Madam Yu ang katotohanan. Pagkatapos, sinamahan ni Jung Seon-deok si Madam Yu upang bisitahin ang kanyang tiyahin. Hindi inaasahang sa daan pa uwi, nakita nila ang lalaking minamahal niya. Sa wakas, nalaman ni Shim Jung-woo na si Jung Seon-deok ay ang manugang ng Jwa-sang. Kaya pala ayaw niyang ibunyag ang kanyang pagkatao. Gayunpaman, bigla siyang nakakita ng isang napakaseryosong problema, kaya nagmamadali siyang tumakbo upang hanapin si Jung Seon-gu. Lumalabas, palihim na iniimbestigahan ni Shim Jung-woo ang Dokkim Chamjung, isang uri ng lason. Sa prosesong ito, nalaman niya ang tungkol sa sabuatan ng pagtataksil ni Bingpan at Jwa-sang, at ang panganay na anak ni Jwa-sang ay namatay dahil dito. Kung ipatawag at tanungin ng hari ang Yokwan interpreter ng Ming na nagdala ng lason, ang krimen ng pagtataksil ng paksyon ni Jwa-sang ay mapapatunayan. Upang protektahan si Jung Seon-deok, ipinakita ni Shim
Shim Jung-woo kay Jung Seon-gu ang mga resulta ng kanyang investigasyon sa loob ng 8 taon. Kung mas maaga niyang nalaman ang pagkatao ni Jung Seon-deok, marahil ay nakahanap siya ng solusyon. Ngunit ngayon na alam na ng hari ang tungkol sa pagtataksil, kahit na arestuhin ni Jung Seon-gu si Bing-pan sa kaso ng pagpapatalsik, wala pa rin siyang mababago. Ngunit nag-aalala rin ang hari para sa mga paksyon sa korte. Basta't makahanap sila ng matinding krimen na sapat upang tanggalin ang kanilang opisyal na posisyon, marahil ay hindi sila akusahan ng hari ng pagtataksil. Kasabay nito, pinuntahan ni Jung Seon-deok si Madam Yu at isinalaysay ang buong kwento, kasama na ang pagtulong niya sa 3 dalaga ng pamilya Maeng na maghanap ng asawa, pati na rin ang pagkakalam niya sa sanhi ng pagkamatay ng kanyang asawa. Bagamat kusa siyang umamin, hindi balak ni Madam Yu na patawarin siya. Hindi siya pinayagang lumabas ni Madam Yu. Ngunit sa gabi, nagdala si Jung Seon-deok ng pagkain para sa kanyang biyenang lalaki at si Bing-pan. Hindi sinasadya niyang nakita si Bing-pan na may dalang sandata, at maging ang malapit na alipin ni Jwa-sang ay maisuot ding sandata. Pagkatapos, sinabi ng isang alipin kay Jung Seon-deok na maaaring may mangyayaring malaki ngayong gabi. Ilang araw na ang nakalipas, narinig niya ang palihim na sabwatan ni Jwa-sang at Bing-pan na patalsikin ang isang tao, at iyon ay ang tutor ng batang Ginoo. Nang hindi na nag-iisip, tumakbo agad si Jung Seon-deok palabas. Pumunta siya sa Kyong-onjay. Sinabihan si Shim Jung-woo na magtago na dahil paparating na si Bing-pan upang kunin ang kanyang buhay. Sa sandaling ito, nakapasok na si Bing-pan sa bakuran, kaya kinailangan ni Shim Jung-woo na hilahin si Jung Seon-deok upang magtago sa likod ng isang screen. Nang malapit na silang matuklasan, ang mga resulta ng investigasyon sa dingding ang nakaakit sa atensyon ni Bing-pan. Pagkatapos, nagplano siyang bumalik upang mag-ulat kay Jwa-sang, ngunit hindi sinasadyang nabangga ang isang painting. Ang nilalaman sa loob nito ay labis na ikinagulat niya. Pagkaalis ni Bing-pan, hinarap ni Jung Seon-deok ang kanyang damdamin at hinalikan niya si Shim Jung-woo. Sa sandaling ito, pinuntahan ni Bing-pan ang kanyang nakatatandang kapatid, si Madam Yu, at binuksan ang scroll painting na hawak niya para ipakita sa kanya. Minabato na may iligal na relasyon ang kanyang manugang at ang baliw na si Shim Jung-woo. Habang hindi pa makapaniwala si Madam Yu, dumating si Jung Seon-gu kasama ang mga sundalo. Narito siya para sundin ang utos ng hari na arestuhin ang ministro ng digmaan. Sa kabilang banda, ang pinunong konsehal ng estado ay hindi rin nakatakas sa kalamidad. Pagkakita sa kanilang dalawa na inaresto ng mga sundalo, labis na naguluhan si Jung Seon-deok pagdating niya sa bahay. Ang paglabas niya ulit ng palihim ay nadiskubre rin ni Madam Yu. Hindi alam ni Madam Yu kung saan siya nagpunta sa gabi. Hindi siya sigurado kung nasa puso pa ni Jung Seon-deok ang kanyang pangalawang anak na lalaki. Ngayon, hindi na sigurado si Madam Yu kung maaasahan pa ba si Jung Seon-deok. Kaya, ikinulong niya ito sa silid. Kahit nakakandado ang pangunahing pinto, nakakalabas pa rin si Jung Seon-deok sa maliit na pinto. Ngunit hindi niya ito ginawa at pinili niyang magpadala ng liham kay Shim Jung-woo. Sinabi na huwag siyang alalahanin. Ayos lang ang kalagayan niya. Alam ni Shim Jung-woo ang sitwasyon ni Jung Seon-deok at hindi niya kayang panoodin itong magdusa. Kaya, tinanggap niya ang imbitasyon ni Madam Yu na dumalo sa pagtitipon ng paksyon ng Noron. Alam ni Shim Jung-woo na isa itong delikadong pagtitipon. Ngunit ang pangunahing dahilan niya sa pagpunta ay upang makita si Jung Seon-deok kahit isang beses lang. Pagkatapos nito, pinuntahan ni Madam Yu si Jung Seon-deok. Dahil si Jung Seon-deok ang nagpakasal kay Eugene, sinabi niya kay Jung Seon-deok na bisitahin ang pamilya ng mapapangasawa bukas. Bago malutas ang mga problema sa bahay, kailangan niyang tiyakin na hindi kakanselahin ng kabilang panig ang kasal. Hanggang di matagumpay na nagkaugnayan ang dalawang pamilya, magkakaroon pa rin sila ng kaunting katayuan sa korte. Ngunit kinabukasan, ang lady-in-waiting na uminom ng laso ng gintong uod ay tuluyang nagising. Malapit na ring magsimula ang paglilitis sa traidor na opisyal. Sa kabilang banda, sinabi ng traidor na opisyal kay Madam Yu na humanap ng paraan upang iligtas siya. Ngunit bago iyon, kailangang kumpirmahin ni Madam Yu ang isang bagay, siya ba talaga ang dahilan ng pag-alis ng kanyang panganay na manugang. Gayunpaman, ang nakuha niyang resulta ay hindi inaasahan. Hindi lang ang kanyang manugang, kundi pati na rin ang kanyang anak ay pinatay ng traidor na opisyal. Pagkatapos kumpirmahin ito, isang plano ang pumasok sa isip ni Madam Yu. Hiningi niya ang tulong ni Jung Seon-deok upang hanapin ang kulay dilaw na tableta sa sala. Dahil napakahalaga nito, kailangan niyang gawin ito ng sarili niya. Pagkatapos, inilagay ni Madam Yu ang tableta sa banga ng ginger wine. Opisyal ding nagsimula ang kanyang plano ng paghihiganti. Una, pumunta si Madam Yu sa kanyang mansyon upang bisitahin ang ministro ng digmaan. Bilang kasabwat sa pagpatay sa kanyang anak kahit kapatid niya sa dugo, hindi niya ito palalampasin. Dinalhan niya ang ministro ng digmaan ng masaganang hapunan kasama ang ginger wine na iyon at personal na pinanood siyang inumin itong lahat. Sumunod, pumunta siya sa bilangguan upang bisitahin ang traidor na opisyal. Nakaisip siya ng paraan upang iligtas ito, hayaan ang traidor na opisyal na magpakamatay upang patunayan ang kanyang kawalang sala. Nang makita na hindi pa rin nagbabago ang traidor na opisyal, agad na inilabas ni Madam Yu ang liham ng pagpapakamatay na nakasulat na. Sa sumunod na sandali, sinakal ng isang alipin ang traidor na opisyal. Kaya, namatay ang traidor na opisyal sa bilangguan at nag-iwan ng liham ng pagpapakamatay. Samantala, ang ministro ng digmaan ay nahulog sa malalim na koma tulad ng prinsesa noon. Sa ganitong paraan, matagumpay na nalutas ni Madam Yu ang mga problema sa pamilya at hindi napuksa ang angkan. Ngunit may isa pa siyang kondisyon na isagawa ang kasal ng 3 dalaga at ni Eugene ng sabay-sabay sa mansyon ng traidor na opisyal. Pagkatapos malutas ang lahat, pinuntahan ni Shim Jung-woo ang ina ng 3 dalaga at nalaman mula
nagtiwala sa kanya na wala siyang kapalaran kay Jung Seon-deok at hindi sila maaaring magkasama. Kaya, pinuntahan ni Shim Jung-woo si Jung Seon-deok, handa na siyang tapusin ang relasyon na ito. Tungkol naman sa mansyon ng traidor na opisyal, na dating masigla at maingay, wala na ngayong sinuman ang dumadalaw. Dahil dito, inayos ni Madam Yu na ipamahagi ni Jung Seon-deok ang pagkain sa mga katulong at magsasaka. Hindi lubos na naiintindihan ni Yejin ang sitwasyon, pakiramdam niya ay napakalamig ng kanyang ina. Bagong namatay lang ang kanyang ama, ngunit idaraos pa rin ang kasal tulad ng nakaplano. Ano ang iisipin ng ibang tao? Gaya ng sinabi ng kanyang ina na hindi maaaring tanggihan, maaari lamang niya itong tahimik na tanggapin. Sa kabilang banda, sinabi ni Jung Seon-deok kay Yejin na sundin ang kanyang puso. Ito ang kanyang kasal, at kung gusto niyang ipagpaliban o palihim na sirain ang kasal, walang kondisyon siyang tutulungan ni Jung Seon-deok. Gayunpaman, pagkatapos nito, pinuntahan ni Madam Yu si Jung Seon-deok. Sinabi na ngayon na ang oras upang tanggalin ang damit luksa at maghanda ng husto para sa kasal. Dahil sa pagkakataong ito ay mayroong 3 kasal na gaganapin ng sabay-sabay, sinabi ni Madam Yu kay Jung Seon-deok na sumama bilang manugang ng pamilya at hindi bilang isang matchmaker. Ang dahilan kung bakit sabay-sabay itong isasagawa, malalaman niya sa bandang huli. Samantala, kahit si Yoon Bugyeom ang laging mahal ni Yejin, dahil sa kalagayan ng pamilya na wala na sa kapangyarihan, kailangan niyang magpakasal kay Jeong Si-jun. Sa ganitong paraan, mapapanatili pa rin ng angkan ang kaunting katayuan. Pinayuhan siya ni Jung Seon-deok na pag-isipan itong mabuti dahil ang sarili niyang kaligayahan ay mas mahalaga kaysa sa pamilya. Sa kabilang banda sa bahay ng 3 dalaga, personal na bumisita ang reyna upang makilala ang magiging koronang prinsesa na si Maeng Hana, ang panganay na kapatid. Ang dahilan kung bakit personal na dumalaw ang reyna ay dahil si Maeng Hana ay paulit-ulit na nagligtas sa koronang prinsipe. At isa pa, siya ay matalino at magaling sa sining ng militar na siyang mga kinakailangang kondisyon upang maging susunod na reyna. Si Maeng Hana ay mabait at may kaalaman at tiyak na magiging isang tapat na lingkod at maaasahang asawa para sa koronang prinsipe. Si Maeng Samsoon ay nakikinig sa labas at nang malaman niya na ang kanyang panganay na kapatid ay magiging koronang prinsesa, sobrang natuwa siya na naisip na niya ang buong nobela na isusulat niya. Sa kabilang banda, dahil nagpa siya si Shim Jung-woo na huwag nang mahalin si Jung Seon-deok, ang kanyang buhay ay unti-unting naging nakababagot. Wala na siyang ganang magsulat at hindi niya alam kung saan pupunta sa labas, kaya pinili niyang umupo na lang sa harap ng pinto ng bahay buong araw. Sa panig ni Jung Seon-deok, sinunod niya ang hiling ni Madam Yu bilang manugang ng pinunong konsehal ng estado. Bumisita siya sa pamilya Maeng at ipinaalam sa kanila ang lugar ng kasal. Labis na namangha si Maeng Samsoon nang makita si Jung Seon-deok na parang naging ibang tao sa pagmi-makeup lang. Ngayon, si Jung Seon-deok ay hindi lang ang kanyang matalik na kaibigan, kundi pati na rin ang kanyang hipat. Dahil dito, lalong naging malapit ang kanilang relasyon. Ngunit mayroon pa ring isang problema, iyon ay ang pangalawang kapatid na si Maeng Doori ay ayaw pa ring magpakasal. Sinabi ni Maeng Doori kay Jung Seon-deok ang dahilan, naniniwala siyang siya ang dahilan kung bakit nabulag ang kanyang ina. Ang kanyang ama ay nagbabasa lamang ng libro buong araw, hindi man lang nag-aalala tungkol sa pagsuporta sa pamilya. Kinailangan ng kanyang ina na umasa sa pagiging matchmaker para buhayin ang buong pamilya, ngunit ang kanyang lola at ama ay nadama na ikinahiya sila ng kanyang ina. Para hindi na lumabas ang kanyang ina para mag-matchmaking, pinainom siya ng kanyang lola ng isang gamot na nagpabulag sa kanya. Alam ito ng kanyang ama, ngunit hindi niya ito pinigilan. Bagamadi ang dahilan ay ang kanyang lola at ama, sa tuwing nakikita niya ang kanyang ina, pakiramdam niya ay kasalanan niya ito. Naging palaisip si Jung Seon-deok pagkatapos marinig ito. Samantala, pinuntahan ni Shim Jung-woo si Madam Maeng. Nalaman niya mula sa kanya na sila ni Lord Maeng ay mag-asawang nagpakasal muli at hindi sila nakatakdang magkatuluyan. Ito ay muling nagpasiklab sa apoy ng pag-ibig ni Shim Jung-woo para kay Jung Seon-deok. Idagdag pa ang magandang wakas ni na Jojo Dae at ang mga ngaso na alipin. Sinabi ni Jung Seon-deok kay Shim Jung-woo na huwag na niyang itago pa ang kanyang damdamin. Kaya, ipinahayag ni Shim Jung-woo ang kanyang nag-aalab na pag-ibig sa kanya. Sa wakas, dumating na rin ang araw ng kasal. Abala ang lahat sa mansyon ng pinunong konsehal ng estado. Sinubukan ni Yejin ang kanyang damit pangkasal na may malungkot na mukha. Si Maeng Samsoon naman ay masayang-masaya at si Maeng Doori ay walang pakialam sa lahat. Kasabay nito, ang mga lalaking ikakasal ay handa na at sabay-sabay na pumunta sa mansyon ng pinunong konsehal ng estado. Pagkatapos, opisyal na nagsimula ang kasal at isa-isang pumasok ang mga babaeng ikakasal. Si Jung Seon-deok ay nasa likurang kusina rin para tumulong sa pagbabantay. Pagkatapos, dumating sa mansyon ng pinunong konsehal ng estado si Madam Maeng at ang 3 dalaga kasama si Shim Jung-woo. Dali-daling tumakbo si Jung Seon-deok mula sa kusina para salubungin sila. Dinala niya sina Maeng Samsoon at Maeng Doori sa kanyang silid. Nang makita ang kanyang damit pangkasal, ngiting-ngiti si Maeng Samsoon hanggang tenga. Pagkatapos isuot ito, masaya pa siyang umikot ng ilang beses. Kasabay nito, ang mga lalaking ikakasal ay isa-isang dumating sa mansyon ng pinunong konsehal ng estado. Una si Jeong Si-jun, suot ang damit pangkasal, mukha siyang matikas na nagpapahiwatig ng estilo ng isang binata. Ngunit si Shim Jung-woo, na may matalas na pag-iisip, ay naalala na si Jeong Si-jun ang lalaking nakipag-date kay Maeng Doori sakali noon.
At noong oras na iyon, nakaramdam pa siya ng sakit sa puso. Siguro silang dalawa talaga ang itinakda. Sumunod ay si Jung Seon-gu bilang isang opisyal. Dati, hindi lang siya bayaw ng mansyon ng pinunong konsehal ng estado, kundi ngayon ay naging hipag pa siya ng koronang prinsipe. Lubos na hinangaan ito ng hukom na nakatayo sa tabi niya. Ngayon ay kulang na lang ang number 16 na naiskolar. Ngunit hindi pa rin siya nagpapakita, kaya personal na siyang hinanap ng katiwala. Sa panig ng mga babaeng ikakasal, walang problema sina Maeng Samsuon at Maeng Doori. Handa na silang isuot ang kanilang mga bulaklak na korona. Ngunit sa panig ni Ejin, nagdahilan siyang pupunta sa banyo para palihim na tumakas at nag-iwan ng isang liham. Sinabi niya na mayroon na siyang minamahal. Sa pagkakataong ito, malapit na dumating ang koronang prinsipe, kaya napilitan si Madam Yu na maghanap ng taong magpapanggap kay Ejin upang maidaos muna ang kasal. Pagkatapos, hahanapin na lang si Ejin bago magsilid-tala. Ngunit ang paggawa nito ay katulad ng panloloko kay Jeong Si-jun at sa koronang prinsipe. Sa kanyang matinding pagkamakatarungan, nagpa siya si Jung Seon-deok na sabihin ang totoo sa koronang prinsipe. Ngunit may katulad na problema rin sa panig ng lalaking ikakasal. Inutusan ni Shim Jung-woo ang katiwala na hanapin ang number 16 na naiskolar. Ngunit pagdating sa bahay, nalaman niya na kasal na pala ito. Lumalabas na ang hukom mismo ang gumawa nito. Upang sirain ang kasal na ito, pinakiusapan niya ang number 16 na naiskolar na magpakasal ng palihim. Bilang kapalit, aayusin niya ang isang posisyon sa kanyang mansion para sa kanya. Labis na nagalit si Jeong Si-jun nang marinig ito. Pagkatapos, sinabi rin ni Jung Seon-deok kina Shim Jung-woo at sa lahat na tumakas si Ejin. Ayon sa kasalukuyang sitwasyon, ang kasal na ito ay itinuturing na bigo. Humingi ng paumanhin si Jung Seon-deok kay Jeong Si-jun, ngunit hindi lamang siya nagalit kundi natuwa pa. Lumalabas na ang taong gusto ni Jeong Si-jun noon pa man ay ang pangalawang dalaga na si Maeng Doori at hindi si Ejin. Batay sa mga nakaraang sakit ng puso, kinumpirma rin ni Shim Jung-woo na silang dalawa ay itinakda. Agad na sinabi ni Jung Seon-deok na gusto rin ni Maeng Doori si Jeong Si-jun. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, sabay na may napansin na kakaiba sina Shim Jung-woo at Jung Seon-deok. May isang paru-paro sa medyas ni Jeong Si-jun at nagkataon, si Maeng Doori ay nakasuot din ng medyas na may hugis paru-paro ngayon. Agad na napagtanto ni Jung Seon-deok ang relasyon ng dalawa. Para magpatuloy ang kasal ng normal, pinagsama ni Jung Seon-deok ang magkasintahan na sina Maeng Doori at Jeong Si-jun. At ang huling peres ng bagong kasal ay sina Ejin at Yoon Bugyom. Kasabay nito, tumakbo si Ejin para makita si Yoon Bugyom at sa wakas ay nagpahayag din sila ng kanilang damdamin sa isa't isa. Kinumpirma rin ni Yoon Bugyom na wala siyang ibang pakakasalan maliban sa kanya sa buhay na ito. Pagkatapos, sinimula ni Jung Seon-deok ang pulong sa pagpaplano. Una, kailangan nilang hanapin kaagad sina Ejin at Yoon Bugyom at ibalik sila bago ang silid-tala ngayong gabi. Susunod, ang katiwala, kailangan niyang humanap ng damit pangkasal at pagkatapos ay magpanggap bilang pangatlong lalaking ikakasal para isagawa ang kasal. Panghuli ay si Jeong Si-jun, binigyan siya ni Jung Seon-deok ng ilang pahiwati. Sa ganitong paraan, nagpatuloy ang kasal ng normal. Nang makita ang tatlong lalaking ikakasal na naroroon, natulala ang hukom. Habang naguguluhan pa siya, umasok na rin ang mga babaeng ikakasal. Ngunit isang hindi inaasahang insidente ang nangyari. Dahil labis na kinakabahan si Maeng Samsuon, napilitan si Madam Yu na pansamantalang palitan siya ni Jung Seon-deok. Dahil hindi kasya ang damit pangkasal sa katiwala, nagpa siya si Shim Jung-woo na palitan siya sa entablado. Sa ganitong paraan, matagumpay na naidaos ng tatlong mag-asawa ang kasal. Pagsapit ng gabi, lalong naramdaman ng hukom na may mali at bigla siyang nakakita ng palatandaan. Ang matangkad na taong iyon ay marahil si Shim Jung-woo. Upang kumpirmahin ang kanyang hinala, nagpa siya siyang sumugod sa bawat silid-tala upang suriin ang pagkakakilanlan ng lalaking ikakasal. Sa kabilang banda, hindi alam ni Maeng Doori na kasal na sila ni Jeong Si-jun at tahimik pa rin siyang nangungulila sa silid. Ngunit sa sumunod na sandali, nang makita ang medyas na may hugis paru-paro sa paa ng lalaking ikakasal, labis na nagulat si Maeng Doori. Ngunit hindi na nakapagpaliwanag si Jeong Si-jun, kailangan niyang tapusin ang plano ni Jung Seon-deok. Umasa silang dalawa sa liwanag ng kandila, magkadikit ang pisngi habang nakatingin sa labas ng bintana, nagpapanggap na masayang-masaya. Sa ganitong paraan, kakalat ang balita na ang binata ng ministro ng digmaan ay nagpakasal sa pangalawang dalaga ng pamilya Maeng. Gayunpaman, hindi kailanman inihayag ni Madam Yu ang tungkol sa kasal ni Ejin kay Jeong Si-jun noon. Ngunit biglang dumating ang hukom sa harap ng kanilang pinto, humihingi ng pahintulot na pumasok upang kumpirmahin ang hitsura ng lalaking ikakasal. Gayunpaman, nang itulak niya ang pinto, nakita niya ang isang nakakahiya na eksena. Sunod ay ang silid ni Jung Seon-gu at Maeng Samsuon. Pagbukas pa lang niya ng pinto ay muntik na siyang maaksidente sa mga chopstick. Panghuli ay ang silid ni Shim Jung-woo at Jung Seon-deok. Habang naghihintay silang dalawa kina Ejin at Yoon Bugyom, hindi nila alam na huli ng isang hakbang ang tagapangasiwa at ang alipin. Matagal lang nakatakas sina Ejin at Yoon Bugyom. Nang marinig ang boses ng hukom na papasok, naghanda silang dalawa na tumakas. Sa kabutihang palad, sa sandaling ito, tinawag siya ni Madam Yu. Lumabas na ang tungkol sa pag-inspeksyon ng hukom sa mga silid ay nakarating kay Madam Yu. Galit na galit siya sa kanyang kawalang galang na pag-ugali at pinagalitan siya. At sa panahong iyon, ibinalik ng alipin sina Ejin at Yoon Bugyom. Nang makita na sa wakas ay nakabalik na ang dalawa sa oras, nakahinga ng maluwag sina Jung Seon-deok at Shim Jung-woo.
Pagkatapos, isinalaysay ni Jung Seon-deok sa dalawa ang eksena kanina. Sinabi na mamaya pagkatapos inspeksyonin ng hukom ang silid, kailangang makita niya ang mukha ni Yoon Bugyeom. Dahil ito lamang ang paraan upang mapawalang sala si Shim Jung-woo. Gayunpaman, bago pa matapos ang kanyang salita, narinig na niya ang tunog ng pagpihit ng pinto. Balak ng hukom na pumasok ng direkta upang kumpirmahin kung si Shim Jung-woo ang lalaking ikakasal. Sa sandaling ito, naalaala ni Ejin ang mga hindi pa nasasabi ni Jung Seon-deok. Kaya, itinulak niya si Yoon Bugyeom pabagsak at pagkatapos ay iniharap ang mukha niya sa hukom. Kaya, sa sandaling binuksan ng hukom at ni Madam Yu ang pinto, nakita nilang malinaw ang mukha ni Yoon Bugyeom. Ito ay lubos na ikinagulat nilang dalawa. Nagulat ang hukom dahil hindi si Shim Jung-woo ang lalaking ikakasal at hindi naman makapaniwala si Madam Yu na ang kanyang manugang ay napalitan ng ibang tao. Sa sandaling ito, sinira ng sigaw ni Ejin ang nakakahiyang eksena. Upang hindi kumalat ang masamang balita sa pamilya, napilitan si Madam Yu na kunin ang hukom ng may paghihinagpis. Paglingon niya, tinawag niya sina Ejin, Jung Seon-deok at ang iba pa. Dahil ipinagkatiwala ang kasal kay Jung Seon-deok, nahulaan ni Madam Yu na lahat ay inayos ni Jung Seon-deok. Kaya, sinampal ni Madam Yu ang pisngi niya. Dahil sa kinabukasan at kaluwalhatian ng angkan, hirap na hirap siyang isulong ang kasal na ito. Ngayon, dahil lamang sa pagiging mapangahas ni Jung Seon-deok, ang lahat ng kanyang pagsisikap ay nasayang. Bukod pa rito, ipinakasal niya ang kanyang inosenteng bunsong anak na babae sa isang di kilalang iskolar. Hindi mapawi ng isang sampal sa pisngi ang galit sa kanyang puso. Gayunpaman, naniniwala si Jung Seon-deok na kumpara sa kinabukasan at kaluwalhatian ng angkan, mas mahalaga ang kaligayahan ni Ejin. Sila ni Yoon Bugyeom ay laging may pagmamahalan. Nang makita na laging ipinagtatanggol siya ng kanyang hipag, tumayo na rin si Ejin. Sinabi niya na ang pagtakas ay sarili niyang desisyon. Hindi siya maaaring magpakasal sa isang taong hindi niya mahal, at lalong hindi siya maaaring magpakasal sa isang taong hindi siya mahal. Sa sandaling ito, tumayo rin si Yoon Bugyeom, humingi siya ng pahintulot kay Madam Yu para sa kasal nila ni Ejin. Gayunpaman, nagpakita si Madam Yu ng paghamak sa lalaking nasa harap niya. Ang kanyang katayuan ay mababa, at kahit magsikap pa siya habang buhay, ay hindi siya magiging karapat-dapat kay Ejin. Sa sandaling ito, tumayo si Shim Jung-woo, sinabi niya na ang pagpapakasal ng dalawa ay isa ng hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan sa mata ng lahat. Kung ipapahayag sa oras na ito ang pagtakas ni Ejin, tiyak na makakaapekto ito sa reputasyon ng angkan. Ngayon ay wala nang ibang magawa si Madam Yu, ngunit tiyak na pagbabayarin niya sina Shim Jung-woo at Jung Seon-deok ng nararapat. Pagkatapos umalis ni Madam Yu, gustong isama ni Shim Jung-woo si Jung Seon-deok. Pakiramdam niya ay nag-asawa na silang dalawa. Kahit na pinalitan lamang niya ang iba sa kasal, itinuturing na niya si Jung Seon-deok na kanyang asawa. Gusto talaga ni Jung Seon-deok na sumama sa kanya, ngunit ang responsibilidad niya ay nagsasabing hindi siya maaaring umalis ngayon. Kailangan pa niyang ayusin ang gulo, kaya kinabukasan, pumunta siya sa bahay ni Jeong Si-jun. Plano niyang humingi ng tawad sa ina ni Jeong Si-jun dahil sa pagtakas ni Ejin. Ano ang mas nakakagulat, ang ina ni Jeong Si-jun ay hindi lamang hindi nagalit kundi masaya pa sa kasalukuyang resulta. Kung tutuusin, kumpara sa kasal sa pamilya ng pinunong konsehal ng estado na wala na sa kapangyarihan, ang kasal sa kapatid ng kasalukuyang koronang prinsesa ay mas kapakipakinabang. Pagkatapos ayusin ang gulo, umuwi si Jung Seon-deok. Pagkatapos nito, sila ni Ejin ay sabay na tinawag ni Madam Yu sa silid. Sa pagkakataong ito, si Jung Seon-deok ang unang pumasok. Gayunpaman, si Madam Yu ay galit na galit at sinabi niya ng direkta na pinatay niya ang pinunong konsehal ng estado at ang kanyang sariling kapatid na lalaki sa bilangguan upang maprotektahan ang pamilya. Ngayon, ang lahat ng kanyang pagsisikap ay tuluyang sinira ni Jung Seon-deok. Sinabi niya na hindi niya patatawarin sina Jung Seon-deok at Shim Jung-woo at narinig lahat ito ni Ejin. Hindi makapaniwala ang inosenteng si Ejin sa narinig niya. Kaya, pinili niyang umalis sa bahay na ito kasama si Yoon Bugyeom. Sa pag-alis nila, nangako si Yoon Bugyeom kay Ejin na magsisikap siyang maging isang manugang nakikilalanin ng pamilya at sasamahan niya si Ejin sa lahat ng pagsubok. Sa kabilang banda, tinawag din si Shim Jung-woo ni Madam Yu sa silid. Hindi niya alam na isa itong bitag na inihanda niya para sa kanya at kay Jung Seon-deok. Dahil maaga pa, nagsumbong na si Madam Yu sa tanggapan ng pulisya na may taong nakagawa ng iligal na relasyon sa kanyang manugang. Pagpasok ni Jung Seon-deok sa silid ni Shim Jung-woo, agad na ikinulong ang pinto. Nagpahayag sila ng damdamin sa isa't-isa at niyaka pa. Maya-maya, dumating ang mga tao mula sa tanggapan ng pulisya at inaresto si Shim Jung-woo, habang si Jung Seon-deok naman ay ikinulong ng kanyang biyenan sa mansyon. Siya namang hari, pagkatapos malaman ang tungkol sa insidente, ay bumisita kay Shim Jung-woo sa bilangguan. Gusto niyang kumpirmahin kung si Jung Seon-deok ba ang umakit kay Shim Jung-woo o si Shim Jung-woo ang unang gumambala kay Jung Seon-deok. Upang protektahan ang babaeng mahal niya, inako ni Shim Jung-woo ang lahat ng kasalanan. Gayunpaman, ang pagkagambala sa manugang ng isang opisyal ay isang mabigat na krimen. Kung aaminin niya ang lahat, ang naghihintay sa kanya ay ang parusang kamatayan. Binigyan ulit siya ng hari ng isa pang pagkakataon. Kung aaminin ni Shim Jung-woo na si Jung Seon-deok ang umakit sa kanya muna, gagamitin ng hari ang pagiging maharlika ni Shim Jung-woo upang iligtas ang kanyang buhay. Ngunit sa gayon, kailangang si Jung Seon-deok ang pumalit sa kanya sa parusa. Upang protektahan ang babaeng mahal niya, pinili ni Shim Jung-woo na tanggapin ang parusa. Ininom niya ang lason
noon, umaasa lamang na mabuhay ng maayos si Jung Seon-deok sa nalalabi niyang buhay. Sa panig ni Madam Yu, matapos malaman ang balita na namatay si Shim Jung-woo, pinuntahan niya si Jung Seon-deok. Inabot niya sa kanya ang isang kutsilyo at sinabi sa kanya ang balita na namatay si Shim Jung-woo sa bilangguan. Sinabi sa kanya na pumili para sa sarili niya. Gayunpaman, pagkatapos nito, nagising si Shim Jung-woo. Lumabas na sa huli ay pinatawad pa rin ng hari si Shim Jung-woo. Ang laso na ininom niya noon ay pinalabnaw. Sa ilalim ng pangangalaga ng doktor ng hari, sa wakas ay gumaling din siya. Ang unang ginawa ni Shim Jung-woo paggising niya ay hanapin si Jung Seon-deok. Ngunit sinabi sa kanya ng doktor ng hari na nagpakamatay si Jung Seon-deok para sa kanya. Hindi naniwala si Shim Jung-woo at gustong kumpirmahin. Ngunit dahil sa panghihina ng katawan kasabay ng pagkabigla sa emosyon, muli siyang nawalan ng malay. Ilang buwan ang lumipas, ang tatlong dalaga ng pamilya Maeng at si Ijin ay nagkaroon ng masasayang wakas. Si Maeng Samsuon ay nagpatuloy sa kanyang karera bilang isang may akda ng nobela. Sa tuwing naubusan siya ng ideya, tinutulungan siya ni Jung Seon-gu na makahanap ulit ng inspirasyon at handa pa siyang isakripisyo ang kanyang imahe. Si Maeng Doori at Jeong Si-jeon ay namuhay din ng isang masayang buhay. Si Maeng Hana, matapos maging koronang prinsesa, ay nagkaroon ng walang katapusang mga kwento kasama ang koronang prinsipe. Samantala, sina Ijin at Yoon Bugyeom, kahit nakatira sa isang simpleng bahay, si Yoon Bugyeom ay naging guro ni Jo Jun-seo. Silang dalawa ay mayroon ding masaya at kumpletong buhay. Si Shim Jung-woo lang ang nanatiling nalulunod sa kalungkutan, hindi makawala, namumuhay siya sa pag-iisa. Ayaw ng hari na sayangin ang talento ni Shim Jung-woo, kaya binigyan niya ito ng bagong titulo bilang isang Imperial Inspector. Para gamitin niya ang kanyang kakayahan sa pagpapakasal upang ipares ang mga solong lalaki at babae. Hindi lang iyon, inayos din ng hari na magkaroon siya ng isang assistant. Nagtungo si Shim Jung-woo sa isang lumang bahay ayon sa address na ibinigay ng hari. Gayunpaman, ang paglitaw ng taong nasa harapan niya ay nagpaisip kay Shim Jung-woo na nananaginip siya. Lumabas na hindi pala namatay si Jung Seon-deok at niyakap nila ang isa't iisa. Ang totoo ay noong gabing iyon, hindi sinunod ni Jung Seon-deok ang kanyang biyenan at pinili niyang huwag magpakamatay. Kahit nawala sa kanya si Shim Jung-woo, naisip niya na kung siya ay mamatay, ang kanyang biyenan ay magdurusa sa mga tsismis. Sina Ijin at Yoon Bugyeom ay mabubuhay din sa panghihinayang at mawawala ng ina ang kanyang anak na si Jo Jun-seo. Pinili niya ang mamuhay ng matatag, ang pagpapakamatay ay hindi lamang ang tanging pagpapakita ng pag-ibig. Pinili niyang harapin ang lahat ng may tapang. Kasabay nito, dahil sa pakiusap ng koronang prinsipe, umayag ang hari na magpanggap si Jung Seon-deok na patay. Sa kasalukuyan, sinimulan na nina Jung Seon-deok at Shim Jung-woo ang kanilang buhay bilang mga matchmaker. Ngunit bago iyon, formal na nag-propose si Shim Jung-woo kay Jung Seon-deok at pumayag naman ito, namuhay silang dalawa ng masaya.